Paano magbabago ang buhay mo kung ang balanse sa card mo ay kumikita ng 10% interes araw-araw? Isa kang tambay na bagong graduate, walang pera, single, at medyo tumataba. Walang kotse, walang bahay, habang nakatingin sa cellphone. Naglalaro ng teamfight tactics sa loob ng 2.5 taon, na pabuntong hininga ka na lang. Hay, kung ang buhay ay parang laro din ng chess, sobrang basag talaga ng buhay ko ngayon. Na-detect ang chosen one sa harap ng screen. Mag-send agad ng 3 Doge emoji para may bind ang life upgrade system. Pagkarinig sa boses na nag-prompt sa isip mo tungkol sa system, medyo natulala ka. Pero hindi mo na malayang nag-type na pala ang mga kamay mo ng 3 Doge emoji. Congratulations sa host, successful ang pag-bind. Dahil sa sobrang gwapo, na-trigger ang top-tier newbie reward. Nakakuha ng privilege, prismatic start. Pinapakiusapan ng host na pumili ng unang Hextech Augment. Hindi ka pa rin nakaka-recover. Nang may sunod-sunod na namang tumunog sa isip mo, tapos may lumabas na parang hologram na screen sa harap mo. Lumabas ang 3 magkakaibang options, March of Progress, Hedge Fund, at Cruel Pact. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa sobrang pagkalito mo, sinundan mo ang instinct mo sa paglalaro, at walang pag-aalinlangang pinindot ang Hedge Fund. Pinili ng host ang Hedge Fund Hextech. Epektibo agad ngayon din. Lahat ng pera mo sa iyong personal na account ay magkakaroon ng 10% interes araw-araw. Papasok ang kita tuwing alas 12 ng hating gabi ng susunod na araw. Para sa detalye, pumasok lang sa system interface para tingnan. Pucha, anong kalokohan to? Nag-send lang ng Doge emoji na bind na agad yung system. Haha, system, patanjin nga ng panel natin dyan. Shit, totoo ngang 10% ang interes araw-araw. 10%. Kung may 1 milyon ako ngayon, sa loob lang ng 1 buwan, 3 milyon na agad ang kikitain ko sa interes pa lang. Grabe, daig pa nito ang mga nagpapautang ng 5 hanggang 6. Matapos ang ilang sandali ng sobrang tuwa, kumalma ka na, pero bigla mong na-realize ang isang panibagong problema. Pucha, halos kumain na nga ako ng lupa sa sobrang kawalan ng pera, anong doblehin nito? Pinagsama-sama mo lahat ng laman ng mga card mo, at tinitigan ang balanseng 973 piso, saka ka napaisip ng malalim. Walang pagdadalawang isip, mabilis mong binuksan ng iba't ibang online lending apps. Matapos ang ilang pagpindot, naging 8,273 piso ang balanse mo. Habang nakatingin sa nakakalungkot na halagang ito, nag-isip-isip ka. Binuksan mo ang contact sa cellphone mo, at sa huli, pumili ka ng 2 tao. Nag-send ka ng voice message. Howzy, anak, may emergency lang talaga ngayon ang daddy mo. Pahiramin mo muna ako ng extra mong pera dyan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Umilo ang cellphone mo. Ang contact na nakasave bilang anak number 1. Ay nag-send ng 3,000, kasama pa ang isang voice message. Pinlay mo ang voice message, at narinig mo ang mapang-asar niyang boses. Haha, kung may problema ang anak, syempre nandito ang daddy para sumuporta. Sayo muna yung 3,000. Habang nagre-reply ka, ini-accept mo na rin yung pera. Sayang, 3,000 lang. Biglang tumunog ulit ang cellphone mo. Kinuha mo ito para tingnan. At ang nag-message ay yung isa mo pang contact, ang kababata mong si Liu Zixi. Mababayaran mo ba sa loob ng 3 buwan? Isang simpleng tanong. Oo, reply mo agad. Nakapag-compute ka na kasi ng mabilisan kanina. Kahit may 10,000 puhunan ka lang, pag pinaikot yan sa loob ng 1 buwan, aabot yan ng 200,000 mahigit. Kaya atat ka, pero kalmado pa rin. Nang utang ka lang talaga para mapabilis ang kita mo sa umpisa. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-send na ng pera si Liu Zixi. Ding dong, asterisk. Pumasok sa Alipay ang 50,000 yuan. Medyo natulala ka. Ang lokong to, huwag mong sabihing nagbebenta siya ng laman para magkapera. Buti na lang, nag-text ulit si Liu Zixi. Nakahinga ka ng maluwag. Yun pala, pera ito galing sa pamilya niya pambayad ng down payment sa kotse. Balak sana niyang kunin yung sasakyan sa National Day. Kaya tinatanong niya kung mababayaran mo raw ba sa loob ng 3 buwan. Habang nakatingin ka sa balanse ng account mo na naging 61,273 yuan. Hindi ka na nag-isip pa ng marami.
Kinuha mo yung kalahating kaha ng Zien na sigarilyo na matagal mo nang hindi ginagalaw. Naghihintay ka sa sandali kung kailan iikot ang gulong ng kapalaran mo. Ngayon mo lang naramdaman na sobrang bagal ng oras. Sa sobrang kaba mo kakahintay, sa wakas, sumapit din ang 12:00 ng hating gabi. Umilo ang screen ng cellphone mo, at sabay na lumabas ang isang text at notification galing sa app. Galing sa China Merchants Bank. Ang account mo na nagtatapos sa 1024, ay nakatanggap ng 6,127.3 na yuan. Puta, totoo nga, sa pagkakataong ito, nawala lahat ng kaba mo. Napakuyom ka ng kamao sa sobrang saya at excitement. 6,000 sa isang araw. Ibig sabihin, halos 200,000 sa isang buwan. Kahit nung mga panahong ambisyoso ka pa at gustong magnegosyo, ang pangarap mo lang naman kitain sa isang buwan ay 80 hanggang 100,000 lang, masayang masaya ka na noon. At itong mahigit 6,000 ito, simula pa lang. Kapag gumana na yung compound interest, mas lalo pang lalaki ang pera mo araw-araw. Grabe, hindi mo ma-imagine. Sa gabi ring iyon, himalang hindi ka inabot ng insomnia. Bagkos, sobrang ganang pakiramdam mo kaya nakatulog ka kaagad ng mahimbing. 9:00 ng umaga, dumilat ka. Tinitigan mo ang nagbabakbak na pintura sa kisame ng dorm, at ilang saglit kang natulala. Tapos, bigla kang napabangon at dali-daling kinuha ang cellphone mo. Nang makita mong nandoon pa rin sa balanse ng bank account mo ang 6,000. Hindi mo napigil ang mapangiti. Ang susunod na hakbang, kailangan mo pang palakihin ang puhunan mo. Nag-isip ka ng maraming paraan para kumita ng mabilis. Kaya lang, kulang ka sa kaalaman at koneksyon. Kahit may hawak ka pang mahigit 60,000 ngayon, wala kang maisip na siguradong paraan para palaguin agad ang puhunan mo sa loob lang ng isang araw. Kung ganun ka talaga kagaling, sana noon pa, hindi ka na naghihirap tulad ng ibang tao. Pero habang naghihilamos ka, tinitigan mo ang sarili mo sa salamin na medyo losyang na. Naisip mong kailangan mo munang magpagupit. Pagod na pagod ka kasi sa internship mo dati, dagdag pa yung stress. Matagal-tagal na rin mula nung huli mong inasikaso ang sarili mo. Yung mukha mo na 8 ang rating sa kakisigan. Bumagsak na sa 0.8 ang itsura. Habang iniisip mo to, biglang may tumunog sa isip mo. Ding, asterisk. May isang bagay sa buhay na hindi na pwedeng baguhin. At ito ay ang first impression. Nagbago ang mindset ng host. Matagumpay na na-trigger ang unang action round. Pumunta sa pinakamalapit na business center. Bago matapos ang countdown, kailangan mong ayusin ang iyong imahe at itsura. Para tumaas ang iyong appeal, automatikong susuriin ng sistema ang iyong suot at gupit. Base sa 100-point rating system, at ang makukuha mong porsyento ay katumbas ng ibabalik na pera sa iyo. Paalala, kapag nakuha mo ang lucky number, may karagdagang reward. Ang susunod na hex ay maa-unlock pagkatapos ng 5 action rounds. Round countdown, 6 na oras. Natulala ka saglit, bago napalitan ng matinding tuwa ang mukha mo. Plano mo sana, dahil nag-iipon ka pa lang, doon ka na lang magpapagupit sa Pachu Pakong Barbershop sa likod ng eskwelahan. Yung 15 yuan lang na basket, okay na sana eh. Pero tamang-tama ang timing ng system. Ibig sabihin, hindi lang gupit ang aayusin, pati porma at damit kasama sa susuriin ng system. At ang pinakamahalaga, basta magustuhan ito ng system, ibabalik nila ang ginastos mo. Kapag nakakuha ng 70 points, ibabalik ang 70%. Kapag 80 points, 80% ang balik. Kahit hindi man makakuha ng perpektong marka, bababa pa rin ng husto ang gagastusin. Mabilis kang naghilamos at nagbihis ng simpleng porma. Hinihingal kang tumakbo palabas ng gate. Mukhang sapat pa naman ang 6 na oras. Pero dahil may sistema ng pagmamarka, ibig sabihin kailangan mong gawin ang pinakamagandang desisyon. Medyo kapos na tuloy sa oras. Napakagatlabi ka na lang sabay bukas ng app na matagal mo nang hindi ginagamit para magpabok ng sasakyan. Nilagay mo bilang destinasyon ang Mingcheng Henglong Plaza. Pagsakay mo, naghanap ka agad ng mga salon sa paligid. Flagship store, high-end styling, private customization, puro Ingles na may halo pang Hapon. Mukhang ang mamahal nilang lahat. Nag-isip ka ng mabuti, kaya pinili mo na lang agad ang pinakamahal. Kahit na hindi porke mahal, maganda na.
Pero sa ganitong klase ng serbisyo na matindi ang kompetensya, presyo ang nagdidikta ng kalidad. Nang i-sort mo ulit base sa presyo, mabilis mong napili ang isang salon na ang pangalan ay Time Hair Studio. Wala nang iba pang dahilan, kundi dahil sa nakalagay doon sa review app na nasa 877 ang average na gastos ng bawat tao doon. Pagpasok sa mall, sumakay ka ng elevator paakyat sa ika-6 na palapag. Pagkapasok sa mismong pinto, isang maganda at nakangiting babae na nakauniforme ang lumapit sa iyo mula sa kanan. Tiningnan mo ang paligid ng salon. Halatang pinag-isipan at ang ganda ng disenyo ng buong lugar. Binuksan niya ang tablet sa mesa at naglipat ng mga pahina ng litrato para magpaliwanag. Pagkakita mo rito, nagpakol ka at kumaway para pigilan siya. Huwag mo na i-explain. I recommend mo na lang sa akin ang medyo mahal na stylist. Napatingin siya sa'yo, bakas ang gulat sa mukha. Pero agad din siyang ngumiti. Sige po, sir. Kung medyo mataas po ang standards nyo, irerekomenda ko po ang chief designer ng salon namin. Ang pinaka-basic po na gupit niya ay 1,700, 79. Pucha, magkano ka mo? Napanganga ka at bigla mo siyang napatigil. 1,800. Kahit alam mong hindi talaga ito mura. Ibang klase pa rin talaga kapag mahirap ka, hanggang doon lang ang kaya mong isipin. Kung tingin nyo po ay medyo mabigat ang presyong ito. Mayroon din po kaming 179, 379, at 699. Tatlo pong magkakaibang presyo. Akala tuloy niya, namamahalan ka. Maingat siyang nagpaliwanag, kaya sumagot ka agad. Sige, kay Sir Yufei na lang ako magpapagupit. Tatauhan ka at mabilis na nagdesisyon. Tutal, may sistema namang sasagot nito. Kailangan kong makita kung anong itsura ng gupit na nagkakahalaga ng 1,800. Sige po, dito po tayo. Ako na po ang maghuhugas ng buhok nyo, okay lang po ba? Matapos kang pumayag, siguro dahil may komisyon siya, mas naging mainit at masigla ang ngiti niya sa iyo. Pagkatapos noon, inabot ng 20 minuto ang paghuhugas ng buhok mo. Kaya naman umabot ng ganoon katagal, ay dahil ginamitan pa niya ito ng professional na pagmamasahe para ma-relax ang anit mo. Ang lambot at haba ng mga daliri niya, tapos amoy mo pa ang napakabangong pabango niya. Sarap na sarap ka sa pakiramdam. Meron pa nga sanang libreng special massage. Pero dahil iniisip mo ang oras na tumatakbo sa sistema, napilitan ka itong tanggihan kahit nakakapanghinayang. Pagkatapos, dinala ka niya sa isang medyo pribadong cubicle. At nakita mo na rin ang naghihintay na si Sir Yufei, isang binata na nasa 20 anyos. Hindi naman ganoon kabongga ang buhok niya, pero malinis at maaliwalas siyang tingnan. Napapatango ka na lang sa isip mo. Mas okay na to kaysa doon sa mga overacting pumorma. Napakol na barbero dyan, mas mapagkakatiwalaan pa siya. Boss, kayo na po ang bahala. Basta babagay sa akin, kahit anong gupit pwede na. Nag-okay sign ang hairstylist na si Yufei at sinimulang sukleyan ang buhok mo. Pasulpot-sulpat siyang gumagamit ng sukle para sukatin ang pagitan ng kilay at gilid ng mukha. Mr. Joe, okay lang ba sa'yo na kulutin natin ng konti ang ilang parte? Okay lang. Kaya lang, nagmamadali kasi ako eh. Kumunat ang noo mo. Kailangan ba talagang kulutin para maging maganda? Mas maganda sana kung makukulot natin ng konti. Ganito na lang, temporary style lang muna ang gagawin ko sa'yo. Kung magustuhan mo, pwede kang bumalik sa akin para ipa-permanent set na natin. Nang tumango ka, nagsimula nang maging abala si Sir Yufei. Nang humiga ka sa shampoo bed sa pangatlong pagkakataon, malapit na itong matapos. Pagkatapos banlawan ang buhok mo, nilagyan ulit ni Sir Yufei ng scalp essence ang anit mo. Matapos ang kumpletong hair care, kinuha na niya ang blower para patuyuin ang buhok mo. Ayan, tapos na. Pagkababa ni Sir Yufei sa blower, sakto sa pagkasabi niya nun, inangat mo ang ulo mo at tiningnan ang sarili mo sa salamin. Kasabay nito, sunod-sunod na tumunog ang notification mula sa system. Na-detect na nakapagpalit na ng hairstyle ang host. Nag-e-evaluate na ang system. Ang current hairstyle impression score mo ay 88. Congratulations, nakakuha ang host ng 88% cashback. Na-i-transfer na ito sa iyong account. Na-trigger ng host ang lucky number na 88. Nakatanggap ka ng isang extra na item, ang Green Dragon Blade ni Twisted Fate.
Tingnan na lang ang detalye sa system inventory. Medyo matapang ang hulma ng mukha mo. Mataas ang brow bone mo at nakataas ang dulo ng kilay. Sa tingin ko, yung sikat na textured crop ngayon ay hindi masyadong babagay sa'yo. Kaya naman hinulma ko ng konti na parang fade na quiff ang design. Para ma-maintain yung layers, hindi mo na muna pinansin ang mga notification ng system. Habang nakikinig sa paliwanag ni Sir Yufei, titig na titig ka sa isang gwapong lalaki na nasa salamin. Ayos. Gustong-gusto ko siya. Ang 80/8 puntos ay talagang lampas pa sa excellent na level. Nilabas mo ang cellphone mo at sinilip ito. Pumasok na pala ang cashback mo. Kung susumayin, parang gumastos ka lang ng 200 piso para sa gupit na ito. Yung orihinal na 1,800, hindi mo alam kung sulit ba talaga. Pero kung nasa 200 piso lang ito, isasagot mo talaga na sobrang sulit. Ang pinaka-importante, saktong-sakto ang gupit ni Sir Yufei, kaya na-trigger pa yung hidden extra reward ng system. Kahit hindi mo pa alam kung anong klaseng item yung Green Dragon Blade na yan ni Twisted Fate, siguradong mas mahal pa yan sa 200 piso. Pagkapunta sa front desk at pagkatapos magbayad, ngumiti ang assistant na babae na nag-assist sa'yo kanina. Mr. Joe, gusto mo bang i-add yung WeChat ko? Para kung kailangan mo ulit magpagupit sa susunod, pwede ka nang dumiretso ng pabok sa akin. Tiningnan mo siya ulit mula ulo hanggang paa. Maayos ang kanyang suot na pang-opisina. Malaki ang hinaharap, at naka-fitted na slacks na bumabakat sa mananipis niyang binti. Sige ba, iniskan mo ang QR code niya. Pero may nakakahiyang nangyari. Itong basag mong cellphone, siguro dahil yung crack nito, ay umabot na sa pinakaloob ng screen, kaya bigla na lang naghang. Ang tagal mag-load at hindi tumuloy. Kahit na walang pinakitang kakaibang reaksyon si ate. Namula ka pa rin sa sobrang hiya. Nagpagupit ka ng 1,800. Pero yung cellphone mo naghang na parang 1,800 din ang lag. Nakakahiya talaga. Paglabas mo ng salon, tiningnan mo yung cellphone mo na basag ang screen. Bigla kang ginanahang bumili agad ng bagong cellphone ngayon din, pero napigilan mo rin ang sarili mo nung napag-isip-isip mo. Paano ba naman, konti pa lang ang naiipon mong pera eh. Mamaya pa, bibili ka pa ng mga damit. Tiyaga-tiyaga muna. Tapos, bigla mong naalala na nakakuha ka pala ng isang item. Mabilis mong binuksan gamit ang isip ang inventaryo sa interface ng system. Sa loob, may nag-iisang mahabang asul-berdeng espada. Eksaktong-eksakto ang itsura nito sa game, ang Spear of Shojin ni Twisted Fate. Kapag ginamit, magkakaroon ng random na 1 hanggang 10 beses na cashback sa susunod na 5 beses na gagastos ka. Shit, kuminang ang mga mata mo. Sakto talaga kung kailan kailangan eh. Basta gumastos ka, mag-uumpisa sa 10% ang cashback, at pwede pang mag-crit ng hanggang 10 beses. Siguradong panalo ka dito sa math ah. Basta hindi lang masyadong malas. Siguradong mababawi mo ang ipambibili mo ng damit mamaya. Tiningnan mo ang countdown at may 4 na oras pa. Kaya naisipan mong bumili muna ng bagong cellphone. Sakto at may ilang phone store sa ika-5 palapag ng mall. Mabilis lang ang naging pagbili mo dahil may napili ka na agad. Wala pang 10 minuto, nabili mo na ang iPhone 17 Pro Max na kulay itim at may 1 terabyte na storage. Kaya ka nag-Apple ay dahil puro local brands lang ang ginagamit mo dati. Gusto mo lang matry kung anong feeling. At dahil first time mong bumili, kailangan mo rin ng charger, kaya bumili ka na rin ng earphones. Sa huli, umabot ang gastos mo ng 14,147 yuan. Nirekomenda pa nga sana ng staff ang isang phone case. Pero tumanggi ka, hindi ka kasi talaga mahilig gumamit ng proteksyon. Pagkatapos mong mag-scan para magbayad, tumunog sa isip mo ang notification ng system. May na-detect na paggastos. Na-trigger ang special effect ng Spear of Shojin ni Twisted Fate. Nakakuha ka ng dobleng cashback. Nakatanggap ng 26,846 na yuan ang account mo na nagtatapos sa 1024. Shit, sa unang try pa lang, na-trigger agad ang ×2 effect. Isang salita lang ang makakapag-describe sa nararamdaman mo, solid. Paglabas ng phone store, nakita mong may mahigit 3 oras pa sa countdown. Dahil medyo nauuhaw ka na, pumunta ka sa 3rd floor para maghanap ng coffee shop na mauupuan. Sakto dahil kailangan mong mag-download ng mga app,
at manood na rin ng mga short video para matuto kung paano pumorma. Medyo sinisisi mo pa ang sarili mo dahil hindi ka masyadong maporma dati. Kahit gwapo ka, balewala rin kung hindi ka marunong manamit. Kaya ngayon, kailangan mong magkramang. Para mamaya kapag bibili ka na ng damit, mapataas mo man lang ang score ng system. Pagtingin mo sa ibaba, napansin mong hindi talaga biro ang presyo ng mga damit dito sa plaza. Puro sikat na international brands ba naman ang nandito eh. Wala kang masyadong alam sa mga luxury brands. Dati, ni hindi mo man lang pinapangarap ang mga to. Pero ngayon, dahil sa pondo at cashback na nakukuha mo, pwede mo na itong ma-afford. Umupo ka muna saglit sa rattan chair sa labas ng coffee shop. Nang mapansin mong walang lumalapit para kunin ang order mo, nagtaka ka at napatingala. Nakita mo ang isang waiter na nagsaserve hindi kalayuan kaya kumunat ang noo mo at kumaway ka sa kanya. Pero sa halip na ang waiter ang lumapit, isang babaeng palingalinga sa may entrance ang napansin ka. Lumapit siya sa iyo. Medyo naguguluhan mo siyang tiningnan. Dir-diretso siyang lumapit sa iyo. Hello, kuya. Ikaw ba ang nag-book sa akin bilang kompanyon? Habang tulala ka pa, hinayla na ng babae ang silya sa tabi mo at umupo habang nakangiti. Ako nga pala si Ranran. Nice to meet you. Sana magkasundo tayo, kompanyon. Pasensya na sa inosente kong utak, pero hindi ko talaga alam kung ano yun. Napaisip ka saglit, kaya sine-arch mo agad sa short video app mo. Nang lumabas ang resulta, bigla mong nagets. Isa pala itong level up na version ng Playmate. Base sa nabasa mo, sinasamahan nila ang client sa pagkain, pag-inom, at pamamasyal. Pwede rin silang mag-adjust base sa gusto ng client. Ang pag-aalok ng mga private at customized na serbisyo, nakakapag-isip ka talaga ng kung ano-ano. Tumingin ka rin ng ilang comments, parang ang pangit yata ng reputasyon ng industriyang ito. Habang tahimik ka lang na nakatingin sa cellphone mo, nagtatakang nagtanong ang babae. Bakit hindi mo naman ako pinapansin? Akala tuloy ni Ranran ay hindi mo siya nagustuhan at gusto mo siyang palitan. Kahit na bihirang-bihira mangyari ito sa kanya, kanya-kanya naman kasi ng taste ang mga tao. Kung may mga hindi talaga gusto ang tipo niya, medyo nakaka-disappoint din para sa kanya. Kasi ang gwapo talaga ng lalaking nasa harap niya, swak na swak sa taste niya. Bihira din ang mga customer na ganito kagwapo. Pero hindi naman siya masyadong nadismaya. Dahil isa siyang human scanner pagdating sa mga luxury items, isang tingin lang niya ay alam na niyang walang masyadong pera ang lalaking ito. Maliban sa hawak nitong bagong-bagong iPhone 17 Pro Max. Puro mumurahin at galing lang sa bangkita ang suot nito. Ibig sabihin, kapag tinanggap niya ang kliyenteng ito, huwag na siyang umasa na makakakuha pa ng tip. Baka nga tumawad pa ito. Umangat ka ng tingin, at sasabihin mo sana sa babae na mali siya ng taong nilapitan. Pero nakita mo ang maliit na shoulder bag na may logo ng Prada na nakapatong sa lamesa niya. Naalala mong isa rin itong sikat na luxury brand, at ang ganda rin manamit ng babae. Kahit paano ay ang sarap sa mata, at siguradong mas may taste siya sa fashion kaysa sa iyo. Kaya naman mabilis kang nagbago ng isip. Sorry may iniisip lang ako. Ikaw si Ranran, tama. Paano ba ang singil mo? Hindi ba sinabi sa iyo ni Kuya Xiaomao? Kahit nagulat si Ranran, nagpaliwanag pa rin siya. 1,000 kada araw. Mula ngayon hanggang alas 9 ng gabi, counted na yun bilang isang araw. Pwede ring per hour na 150, pero dapat minimum na 3 oras ang umpisa. Nagkwenta ka sa isip mo. Mas mahal nga talaga ito kaysa sa mga nagpaparenta sa online games. Pero sakto ang serbisyo niya para sa kailangan mo ngayon. Kung gagastos ka ng 4 o 500 para sa mas professional na opinyon. Sulit na kung tataas man lang ang score mo. Kahit ano ba, pwede. Tanong mo, strictly professional service lang kami Kailangan nating irespeto ang isa't isa. Bawal ang mga bastos na galawan Hindi inasahan ni Ranran na magiging ganoon kadiretso ang tanong mo. Pagkasabi nun ay ngumiti siya at commendat sa iyo. Pero kung madalas tayong magkikita, at magka-vibes tayo, baka mas marami pa tayong pwedeng gawin. Alam mong namali siya ng intindi, pero hindi ka na nag-abala pang magpaliwanag. Sa halip, ngumiti ka ng may kumpiyansa. Ganito kasi iyon. Balak ko sanang bumili ng ilang damit, kailangan ko ng taong tutulong at magbibigay ng payo sa akin. Sa bayad naman, gawin na lang nating per hour.
Okay lang ba sa'yo? Bibili ng damit? Oo naman, walang problema. Sisiw lang yan. Nakangiting tumango si Ranran. Nagmamadali ako, kaya tero na. Ngayong may kasama ka ng magaling sa fashion, tumayo ka at niyaya na si Ranran papunta sa elevator. Karamihan ng mga clothing brands dito sa Hanglang Mall ay nasa first at second floor. Kaya napagdesisyonan mong magumpisa sa first floor. Saan ba tayo titingin? Gusto mo bang pumunta sa Nanping Street? Hindi naman masyadong malayo dito iyon. Marami ring mga bilihan ng damit doon. Pagkalabas ng elevator, si Ranran na ang unang nagsalita. Masyado siyang maalalahanin at nagbigay pa ng suggestion. Hindi na rin niya tinanong kung magkano ang budget mo. Kasi nandoon lahat ng abot-kayang brands tulad ng Uniqlo, Jack & Jones, pati na rin si Mira at Mitters Bunway. Pasok na pasok iyon sa budget at kailangan ng mga lalaking kasing edad mo. Yung medyo mura lang. Magsasalita ka sana, pero biglang tumunog ang cellphone ni Ranran. Sumenyas siya sa iyo ng sandali, tapos lumayo para sagutin ang tawag. Kuya Xiaomao, biglang kinansela ng kliyente ang order. Paano yun? Oh, sige, naiintindihan ko. Sige, pupunta na ako agad. Medyo gulat na ibinaba ni Ranran ang telepono. Dito niya nalaman na hindi ikaw ang kliyenteng umorder kanina, at may isa pang malaking kliyente ang kaka-order lang. Matapos mag-alinlangan ng kaunti, pinili pa rin ni Ranran na magpatalo sa realidad. Bumalik siya sa tabi mo, pero bago pa siya makapagsalita, nakaturo ka na sa hilera ng mga tindahan sa unahan at sinabing, bigyan mo nga ako ng suggestion. Saang tindahan ba tayo dapat maunang pumunta? Medyo natulala si Ranran. Kasi, ang mga tinuturo mo ay puro sikat na brand sa ground floor, at puro English logos ang makikita. Dior, Gucci. Bakas sa mukha ni Ranran ang gulat. Bibili ka talaga ng damit sa mga tindahang yan. Nagtaka ka naman, ano pa bang ginagawa ko dito sa Plaza 66? Nambababae, maingat na sagot ni Ranran. Kaya nga, may suggestion ka ba o wala? Medyo alam mo na kung bakit siya nagulat. Pero tinatamad ka nang isipin yun. Nagmamadali talaga ako, uy. Meron. Pumunta na lang muna tayo sa Balenciaga. Medyo pang bagets ang style nila, mas babagay sa'yo. Muling nautal si Ranran, pero nakapagbigay rin siya sa wakas ng suggestion. Mauna ka na. Ikan-iling mo ang iyong ulo para sumenyas na mauna siyang maglakad. Kinagat ni Ranran ang kanyang labi, at matapos mag-atubili ng saglit, naglakad na siya papunta sa tindahan ng Balenciaga. Talagang na-curious na siya, at gusto ring makita kung nagkukunwari ka lang ba na walang pera. Pumasok silang dalawa sa loob ng Balenciaga. Isang sales lady na naka-corporate attire sa may pintuan ang agad na lumapit para salubungin sila. Magalang itong ngumiti at bumati, magandang tanghali po sa inyong dalawa. Welcome po sa Balenciaga Mingcheng Plaza 66. Anong produkto po ang hanap nyo? Pwede ko po kayong i-tour. Titingin-tingin muna kami. Hindi ka pa man nakakapagsalita. Mabilis nang kumaway si Ranran at sumagot para sayo. Bakit parang kinakabahan ka? Natatawa kang napatingin kay Ranran, habang tipid naman siyang ngumiti. Siyempre kakabahan siya, kahit na marami siyang alam sa mga luxury brands. Mabibilang lang sa daliri ang beses na nakapasok siya mismo sa mga ganitong tindahan. Isa pa, hindi rin siya sigurado kung bibili ka ba talaga. Sa totoo lang, naiilang na siya sa loob-loob niya. Ganito naman talaga ang madalas maramdaman ng marami. Yung pakiramdam na nakakahiya daw kung iikot ka lang sa ganitong lugar tapos wala ka namang bibilhin. Pero ikaw, wala kang ganitong iniisip. Dati, hindi ka rin papasok sa mga ganitong lugar. Pero ngayon, dahil alam mong may pera ka na, kalmado at kampante ka lang. Para sa'yo, wala namang kakaiba rito. Tsaka mabait naman ang mga sales lady sa tindahan. Walang eksenang minaliit ka o tiningnan mula ulo hanggang paa na parang sa mga teleserye. Matapos magsalita ni Ranran kanina, bukod sa pag-abot ng 2 bote ng Evian na tubig, tahimik lang silang nakasunod mula sa malayo. Palagi pa rin silang nakangiti. Ano sa tingin mo ang t-shirt na to? Pagdating sa men's section, tinuro ni Ranran ang isang damit at nagtanong. Sa saglit na pag-ikot nila, nakapag-isip-isip na rin siya. Kesa ma-stress siya kaiisip, mas mabuti pang subukan na lang kung bibili ba talaga ang lalaking to. Kung hindi, edi aalis na agad sila. Para mapatunayan ito, sinadya pa talaga niyang pumili ng medyo
Mas murang t-shirt para subukan ka. Tiningnan mo ito. Isa itong off-white na vintage style t-shirt, at wala yung nakakairitang malalaking logo. Maganda naman ang itsura. Ikaw na ang bahala. Mas maganda kung ipagpili mo na lang ako ng isang buong set para masukat ko, sabi mo habang kamakaway para tawagin ang sales lady. Pakikuhanan muna siya ng tamang size para masukat. Ha, isang buong set agad. Natulala ng bahagya si Ranran at hindi napigil ang magtanong. Nakita mo ba talaga ang presyo ng t-shirt na yan? At sinabi mong, syempre, nakita mo. 6,300 lang naman, di ba? Kahit na medyo nakakalula nga talaga ang presyong ito. Pero sa totoo lang, mas mababa pa nga ito kaysa sa inaasahan ko. Bumukas ang pinto ng fitting room, at lumabas kasuot ang mga bagong damit. Nanlaki ang mga mata ni Ranran na naghihintay sa labas. Sa pagkakataong iyon, hindi niya mapigil ang bumilib sa sarili niyang taste sa fashion. Dahil masyado ng kapansin-pansin ang gwapo mong mukha, kapag masyadong magarbo ang damit, baka matakpan lang ang natural mong appeal. Kaya naman noong pumipili ng damit si Ranran, mas pinili niya ang minimalist na style. Isang light-colored denim jacket, na panarese ng straight-cut na pantalon na kamatching ang kulay, at syempre, isang pares ng puting sneakers. Dinagdagan pa ng isang antique silver na brass necklace. Nandun pa rin yung youthful na vibe. Pero lumabas din yung medyo bad boy na gwapo mong aura. Kung papamarkahan mo kay Ranran, siguradong perfect 10 iyon. Gusto mo pa sanang tanungin kung anong tingin ni Ranran. Pero nang makita mo ang paghanga sa mga mata niya, naramdaman mong hindi na kailangan. Kaya naglakad ka palapit sa salamin at tiningnan ang sarili mo. Umikot-ikot ka para makita ang bawat anggulo. At napangiti ka sa sobrang ganda ng kinalabasan. Kaya naman buong tiwala mong tinawag si Ranran. Tara na, hindi pa nakakabawi si Ranran sa gulat. Nang tinawag mo na ang sales lady na kanina pa nag-aabang sa inyo. Kukunin ko na lahat ng suot ko. Saan ba ang bayaran? Pakitapon na lang din yung mga luma kong damit na hinubad ko. Yung t-shirt mo kasi kanina. Halos kupas na ang design sa dibdib. Tapos yung sapatos mo, tastas na rin ang mga tahi. Tipong mahihiya ka pang i-donate sa mga nasalanta sa sobrang luma. Muntik ka nang matawa sa sarili mo habang nagbibihis kanina. Kaya naman pala ganoon na lang ang kaba ni Ranran pagpasok nyo pa lang sa store. Sa itsura mo ba namang iyon, kahit anong tingin, parang wala ka talagang pambili ng Balenciaga. Walang problema, sir. Dito po tayo. Nang makita mong ngumiti ng todo ang sales lady, doon mo lang na-realize kung ano talaga ang totoong asikaso at serbisyo. Pero natural lang naman iyon sa tao, kaya hindi na rin nakakapagtaka. Bibilhin mo talaga. Kumurap-kurap pa si Ranran. Sumunod siya hanggang sa cashier. Tapos tiningnan ka habang call na call kang naglabas ng cellphone para magbayad. Kaso, nag-fail ang unang try mo. Nang makita mo yung notification sa WeChat, naintindihan mo rin kung bakit. Limitado lang pala sa 80,000 ang pwedeng ibayad sa WeChat per day. Tapos nakabili ka pa ng cellphone kanina. Kaya nang mag-swipe ka ulit ng mahigit 70,000, lumagpas na talaga sa limit. Napangiti ka na lang at umiling. Dati-rati, paano mo naman malalaman ang mga ganitong bagay? Mabuti na lang nagdala ka ng bank card bago umalis. Kung hindi, mapapahiya ka talaga. At nang matapos mo ng i-swipe ang card mo, nakahinga na rin ng maluwag si Ranran. Hindi niya napigil ang titigan ng side profile mo. Biglang bumilis ang paghinga niya, at namula ang makinis niyang pisngi. Gwapo na, mayaman pa. Masyado naman yatang unfair yun. Naramdaman mo na lang na biglang uminit sa tabi mo, na medyo nakakapagtaka naman dahil naka-aircon yung store. Pero hindi mo na lang din inintindi, kasi mas inaabangan mo ang magiging notification galing sa system. Sa huling resibo, 25,500 para sa jacket. 18,300 sa pantalon, 6,300 sa t-shirt. 9,900 para sa sapatos, at 4,700 sa kwintas. Dagdag pa ang sunglasses na kinuha mo para mas bumagay ang outfit, 4,250. At syempre, yung 2 pares ng underwear na huli mo nang naisip ang idagdag, na 3,800. Sa kabuuan, 72,750 yuan. Kasama ng nakuha mong dobleng balikbayad mula sa binili mong iPhone, ang hawak mong pera ngayon ay lampas 80,000 na. Ang pagbili sa damit na ito ay maituturing na all-in na.
Buti na lang itong mga damit na pinili ni Ranran. Ay swak lang ang kabuoang presyo. Kundi, mapipilitan ka sanang magbayad ng 2 beses. Sayang naman ang isang pagkakataon para sa balikbayad ng Green Dragon Blade. Kailangan talagang maging malupit ang isang to. Hindi mo na nga masyadong inisip ang ibibigay na marka ng sistema eh. Sa bagay, may oras pa naman sa round na ito. Kung hindi pasok ang damit na to, edi magpalit. Pero ang mahalaga talaga dito ay kung ilang beses ang ibabalik ng Green Dragon Blade. Dito na nakasalalay kung aasenso ka o hindi. Sa medyo kinakabahan mong paghihintay. Sakto namang tumunog na ang sistema, na-detect na nakapagpalit na ng kasuotan ang host. Nagmimigay ng marka ang sistema. Tapos na ang pagmamarka. Ang kasalukuyang impression score sa iyong kasuotan ay 72. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 72% balikbayad. Naipadala na ang pera sa iyong account. Pakicheck na lang. May na-detect na paggastos. Ang Green Dragon Blade ni Twisted Fate ay na-trigger. Nakakuha ka ng 4 na beses na balikbayad sa iyong ginastos. Mula sa China Merchants Bank, ang iyong account na nagtatapos sa 1, 0, 2, 4 ay nakatanggap ng 66,930 yuan. Ang iyong account na nagtatapos sa 1, 0, 2, 4 ay nakatanggap ulit ng 271,000 yuan. Habang hawak-hawak mo ang iyong cellphone. Pagkatapos tumunog ng sistema, sunod-sunod na ring pumasok ang mga text message, na may patuloy na tunog ng dingdong. Putep, 4 na beses, muli mong tiningnan ang halagang pumasok sa text message. Para makasigurong tama ang narinig mo. 300,000, isang napakalaking halaga. Sobra kang na-excite, hanggang sa hingin ng sales lady ang numero mo para sa points. Doon ka lang natauhan, ngumiti ka at magalang na tumanggi. Pero ang kulit ni ate, napakaasikaso. Hindi lang siya nakipag-add sa iyong WeChat. Binigyan ka pa niya ng sandamakmak na freebies. Isang transparent na tumbler, 3 lip balm, at isang makapal na bagay na mukhang padlock na may password. Ano ba to? Pinagmasdan mo itong mabuti habang pinapaikot-ikot sa kamay mo. Naguguluhan kang nagtanong, lock yata to para sa snowboard. Habang nag-uusap, nakalabas na kayo ng tindahan. Pero isang tingin lang ni Ranran ay nakilala na niya ito. Freebie yata yan kapag bumili ka ng snow gear collection nila. Siguro, binigay na ni ate sa'yo lahat ng pwede niyang ipamigay na libre. Bakas ang pagkamangha sa mga mata ni Ranran. Lock para sa snowboard. Natatawa ka na ewan. Ano namang gagawin ko rito? Kahit pa magka-chance akong mag-snowboard balang araw, alangan namang sadyain ko pang dalhin to, di ba? Wala rin naman akong paggagamitan ng mga to. Sa'yo na lang, gusto mo. Casual mong tanong. Natigilan sandali si Ranran. Kusang tumanggi siya. Hala, nakakahiya naman yata. Sige na, kunin mo na. Nakakabigat lang yang bitbitin. Nang mapansin mong mukhang gusto rin naman niya, pilit mo itong inabot sa kanya. Sobrang nagustuhan ko naman tong napili mong damit. Isipin mo na lang na pasasalamat ko yan. Sakto, magso-summer na. Balak ko pa naman sanang bumili ng lip balm. Ang sweet mo naman, kuya. Sige, hindi na ako tatanggi ha. Salamat, kuya. Matamis na ngumiti si Ranran. Habang kinukuha ang paper bag, lalong tumaas ang tingin niya sa'yo. Siyempre, hindi dahil sa binigyan mo siya ng regalo, kundi dahil sa pinakita mong ugali, na parang wala lang sa'yo at hindi mo pinapansin ang mga freebies mula sa isang luxury brand. Ang dami na kaya niyang nakitang mga taong panay ang flex ng mga ganito sa mga My Day at social media. At ang dami pang nagla-like at pumupuri. Sa bagay, ang mga freebies na to ay patunay kung gaano kakayaman at kagastos. At huwag mong isipin na freebies lang ang mga ito, dahil may malinaw na presyo rin ang mga yan sa official website ng mga luxury brands. Tulad ni Ranran, alam niya na ang transparent tumbler pa lang na ito ay nagkakahalaga na ng 1,900. Hindi niya masyadong kabisado ang presyo ng lip balm at snowboard lock, pero kapag pinagsama, siguradong aabot din yun ng ilang libo. Wala itong kinalaman sa mismong quality ng gamit, kundi dahil lang talaga sa logo nito. At hinding-hindi sila nauubusan ng bibili. May mga tao pang ang sadyang bumibili ng second hand ng mga ito eh. Kahit na medyo nakakalula ang presyo, ito naman ang maganda sa mga luxury goods. Hindi nila kailanman niloloko ang mga mahihirap.
Tapos, tingnan mo ang sarili mo na parang wala lang pakialam sa ganitong mga freebies. Ito talaga ang aura ng isang totoong mayaman. Tiningnan mo ang countdown timer ng round. May mahigit 2 oras pa, at ang Green Dragon Blade ay may 3 beses pa na pwedeng gamitin. Pero medyo gipit na tayo sa oras. Tayo na, bilisan natin. May ilang stores pa tayong kailangang ikutin. Mabigat-bigat ang misyon mo ngayon. Pagmamadali mo sa kanya. Ako na ang bahala, kuya. Ipaubaya mo na ang lahat sa akin. Mataas din ang enerhiya ni Ranran dahil sa natanggap niyang regalo. Kusa pa nga siyang kumapit sa braso mo. Medyo mainit ang panahon ngayon. Manipis at presko lang din ang suot na Chanel style blouse ni Ranran. Habang naglalakad kayong dalawa, medyo nararamdaman mo ang pasapyaw-sapyo na pagdampi ng katawan niya. Sobrang lambot talaga ng tela ng damit niya. Para sa pangalawang store, pinili mo ang sikat at lumang luxury brand na Louis Vuitton. Bumili ka ng isang buong set ng itim na suot mula sa new formal series nila. Bumili ka pa ng extra na S-Lock briefcase nila para ay terno sa damit mo. Ginawa mo rin yun para mas tumaas ang system score mo. Kung sa sarili mong style lang naman, hindi ka naman talaga sanay na gumamit ng bag. Pagdating sa bayaran, ang damit ay mahigit 110,000, habang ang bag naman ay halos 30,000. Pag pinagsama, hindi aabot ng 150,000 ang lahat. Pagka-swipe ng card mo, saktong tumunog na ang system notification. Impression score, 81. Hay, napabuntong hininga ka na lang sa isip mo. Mabuti na lang at dinagdagan mo ng bag, kung hindi, baka hindi pa umabot ng 80 ang score mo. 81% lang ang cashback ratio. Kung hindi bibilangin ang balik mula sa Green Dragon Blade, 2G ka agad ng 30,000 rito. At ang mas nakaka-disappoint pa, hindi man lang nag-critical hit ang Green Dragon Blade. 0.5 na multiplier lang ang ibinalik nito. Kumbaga, nasa 70,000 mahigit lang yun. Suma total, parang kumita ka lang ng mahigit 40,000. Medyo hindi maganda ang mood ko lately, pwede mo ba akong paboran kahit konti lang? Tatawagin mo na sana si Ranran papunta sa susunod na store, pero bigla siyang huminto sa paglalakad. Para bang pinaparamdam na maliit na bagay lang ito, sinadya pa ni Ranran na pagdikitin ng konti ang daliri niya na parang sumesenyas. Sobrang cute ng itsura niya. Sige, ano yun? Tanong mo. Kasi ganito, gusto ko sanang magpalit ng wallpaper sa cellphone ko. Sabi kasi nila, kapag bad mood ka raw, kailangan mong laging tumingin sa mga gwapo. Kaso, wala akong mahanap na magandang picture eh. Pwede ba kitang pikturan? Nakatalikod ang mga kamay ni Ranran habang sinasabi yun. Medyo nakalin forward siya at nakatitig sa'yo gamit ang nagniningning niyang mga mata. Sa pagtatapos ng sinabi niya, bahagyang umangat ang dulo ng labi niya, at napangiti siya ng medyo malikot. Nung una, medyo naguguluhan ka pa sa sinasabi niya, pero nung inilabas na ni Ranran ang totoong pakay niya, doon ka lang natauhan. Grabe, napakislat ang mata mo. At sa mga oras na yun, ang salitang yun lang ang naiwan sa isip mo. Pakinggan nyo to, maupo kayong lahat at pakinggan nyong mabuti. Ito ang tinatawag na magaling mambola. Malinaw na gusto lang talaga niya kumuha ng picture para sa sarili niya. Pero ginawa pa ni Ranran sa tonong nagmamakaawa, at diretsahan pang sinabing gagawin niyang wallpaper ang mukha mo. Isiningit pa niya yung pagpuri sa sarili niya. Sino ba namang hindi marupok sa ganyan, di ba? Binabawi mo na yung naisip mo kanina. Paano mo naman masasabing mapanlin lang ang ganitong klaseng babae? Kahit bumaba pa ang mga santo, isa pa rin siyang maalalahanin at mabait na babae. Kaya syempre, wala kang mahanap na dahilan para humindi. Wala rin sigurong matinong lalaki ang makakatanggi sa isang maganda at sexing babae na may ganitong pakiusap. Nang makita niyang pumayag ka, hinayla ka agad ni Ranran sa harap ng isang magandang background wall sa loob ng mall. Nilabas niya yung cellphone niya, at click, 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 sunod-sunod siyang nagpicture. Pagkatapos, lumapit ulit si Ranran dala yung cellphone niya, at tinanong kung mayroon ka bang hindi nagustuhan sa mga kuha niya. Sa totoo lang ha, ang galing kumuha ng litrato ni Ranran. Hindi mo kayang kumuha ng ganoon kaganda. Kaya ayon, hindi ka na naman nakatanggi nang yayain kanyang mag-selfie kayong dalawa. Sakto namang biglang tumunog ang cellphone ni Ranran. Nakita mong Kuya Xiaomao ang pangalan ng tumatawag.
Patay. Biglang naalala ni Ranran na may kliyente pa nga palang naghihintay sa kanya. Oh, anong problema? Nagtatakang tanong mo. Wala naman, sagot ni Ranran, tapos ang bilis niyang pinatay yung tawag. I-silent niya yung phone, at bumalik agad sa dati niyang matamis na ngiti. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong niya. Sa Versace. Casual na sagot mo. Wala ka namang masyadong alam sa mga mamahaling brand. Kaya tinuro mo na lang kung ano yung nakita mo. Wow, ang ganda ng taste mo, kuya. Sobrang litaw palagi ng mga design ng Versace. Paborito ko rin ang brand na to. Manghang-manghang sabi agad ni Ranran. Siyempre, bilang isang mabait na lalaki, hindi mo nababasagin ang pag-arte niya. Kaya ayon, bumaba kayong dalawa sa basement 1 papunta sa Versace. Habang naglalakad, natural na kinuha ni Ranran yung mga shopping bag na bitbit mo. Tapos isiningit niya yung malambot at malamig-lamig niyang kamay na kapupunas lang ng wet wipes papunta sa palad mo. Sobrang nagpaganda iyon sa mood mo sa pamimili. Sa loob ng Versace, pumili ka ng isang coat at casual na damit. Umabot sa 73,000 ang bill mo, at binigyan ka ng sistema ng score na 73. Mas mataas pa ng 1 puntos kumpara sa Balenciaga. Sayang nga lang, hindi pa rin lumabas yung lucky number. At mukhang naubos na rin yata yung swerte mo. Sa pagkakataong ito, 0.3 times lang ang ibinigay ng Blue Dragon Blade. Sa kabuuan, kumita ka lang ng maliit na halaga, nasa 20,000. Sa mga oras na ito, pagkatapos ng sunod-sunod na pagtaas at pagbaba ng pera mo sa bangko, nasa 450,000 na lang ang natitira sa card mo. Pagkalabas mo ng Versace, napaisip ka saglit. Kahit binilisan mo na ang galaw mo, wala pang 40 minuto ang natitira sa timer para sa round na ito. Tapos, may isa na lang natitirang pagkakataon para sa cashback ng Blue Dragon Blade. Ang plano mo talaga sana, bumili lang ulit ng damit. Pero bigla kang may na-realize. Kung gusto mong mas mabilis na palaguin yung pera mo, ang pinakamagandang gawin ay sagarin at ubusin lahat ng pera mo para sa huling chance na magka-cashback. Dahil may paniguro ka naman mula sa Impression Score Cashback System, kahit pa mababa ang makuha mong multiplier. Hindi ka naman masyadong malulugi. Pero paano kung biglang mag-critical hit at swertihin ka sa dulo? E di ang laki ng kikitain mo. Kaso nga lang, kung aasa ka lang sa mga luxury brand stores na ito. Para lang maubos yung ganoong kalaking halaga sa pagbili ng isang set ng damit, medyo mahirap yata yun. Sa totoo lang, may limitasyon din ang presyo ng mga ready-to-wear na damit, at wala namang ready-made na haute couture o custom-made na pwede mong bilhin agad. Naisip mong masyado na yatang lumalaki ang ulo mo. Biruin mo yun, nagrereklamo ka na ngayon na masyadong mura ang mga luxury items. Pero may problema rin. Paano kung hindi ka bumili ng damit para sa huling round? Mawawalan ka ng paniguro mula sa impression score, at masyadong delikado kung isusugal mo lang lahat sa multiplier ng cashback. Habang gulong-gulo ka sa pag-iisip kung anong gagawin mo, napatingala ka na lang ng hindi sinasadya. At saktong nakita mo ang isang hilera ng mga tindahan na malayong-malayo ang aura sa mga butik ng damit. Biglang may pumasok sa isip mo. Oo nga no, sino ba kasing nagsabing damit lang ang porma? Siyempre, kailangan din ng relo ng mga lalaki. Kaya naman, dinala mo agad si Ranran sa ground floor ng mall. May isang buong section dito, na puro mga brand ng relo lang. Pagtingin mo, Rolex, Auk, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Blancpain. Sa unang tingin, ang dami mo palang pwedeng pagpilian. Kahit wala ka masyadong alam sa mga relo, may roommate ka naman na negosyante ng relo ang tatay. Mahilig siyang pag-usapan ang mga to, kaya dahil palagi mong naririnig, medyo may alam ka na rin kahit papaano. Pag-isip mo ng saglit, dumiretso ka sa butik ng Vacheron Constantin. Kilala sila bilang forever number 2 sa mundo ng mga relo, kaya siguro naman hindi mahirap bumili dito ng relong nagkakahalaga ng daan-daang libo, di ba? Bibili ka ba ng relo, kuya? Dala-dala ni Ranran ang sandamakmak na shopping bags. Tahimik siyang nakasunod sa tabi mo, at nang makita niyang papunta ka sa section ng mga relo. Natanong niya ito dahil sa kuryosidad. Titingin lang kung may magugustuhan. Masaya mo siyang kinwentuhan ng kaunti, pero mabilis mong napagtanto na ang alam lang ni Ranran sa relo ay sikat ang Rolex, at sobrang lupit ng Patek Philippe. Halatang wala talaga siyang kaalam-alam, parang ordinaryong tao lang.
Pagpasok sa Vacheron Constantine, hanggang sa paglabas. Inabot lang ng 8 minuto ang buong proseso. Hindi naman sa walang relong pumukaw sa atensyon mo. Sa totoo lang, pagkarinig ng sales lady sa mga gusto mo, mabilis siyang nagpakita sa iPad niya ng isang classic na modelo ng Vacheron Constantine. Ang Overseas 1225V, na pink gold at may mga brilyante. Napakaganda rin ng blue dial nito. 410,000 ang presyo. Nagustuhan mo yun, pero nang bibilhin mo na sana, tsaka mo lang nalamang wala pala silang on-hand stock. Anong silbi ng pag-offer nyo? Inis na bulong mo. Hindi ka sumuko at nagtanong pa ng ibang models. At gaya ng inaasahan, wala rin silang on-hand stock. Ilang pambabaeng relo lang sa display ang pwedeng mabili agad. Ang karamihan sa mga sikat na modelo, kailangan mo pang pumila. At baka abutin pa ng ilang taon bago mo makuha. Teka, mali. Hindi pala nila tinatawag na pagpila yun, kundi papasulatin ka lang nila sa isang wishlist. Dito mo na-realize, hindi lang pala Rolex ang magaling sa ganitong pa-VIP na diskarte. Dismayado kang lumabas sa butik ng Vacheron Constantine, at tiningnan ng iba pang brand ng relo sa paligid. Dahil kalahating oras na lang ang natitira mo, naisipan mong ipas na rin ang Jaeger-LeCoultre at Blancpain. Halos magka-level lang kasi ang mga ito sa Vacheron Constantine. Baka mamaya, kung kailan nakapili ka na, tsaka sasabihing wala na naman silang on-hand stock. Masasayang lang ang oras natin. Kaya doon na lang tayo sa medyo mas mababa, sa Iawk. Imposible namang wala rin kayong stock, di ba? Naisip mo kaya ginawa mo agad. Hinayla mo ulit si Ranran at nagmamadaling pumasok sa Iawk Boutique. Hello po, welcome sa Iawk Boutique. Pambabae po ba o panlalaking relo ang titingnan nyo? Masiglang bati ng sales lady na lumapit sa inyo. Hindi ka pa man nakakasagot, nang biglang may narinig kang boses mula sa labas. Ranran, lito ka namang napalingon. Nakita mo ang isang lalaking mukhang nasa 30 taong gulang na naka-buzzcut at nakatayo sa labas ng tindahan. Nakakunot ang noo niya habang kinakawayan si Ranran. Patay. Hala, bakit nandito agad si Kuya Xiaomao? Nang makita ni Ranran ang lalaki, napalabas siya ng dila sa kaba. Mabilis niyang ibinaba ng maayos ang mga bitbit niyang shopping bags. At saka nagsalita sa'yo, Kuya, punta lang po ako doon saglit ha. Babalik din po ako agad. Pagkasabi niya noon, hindi na niya inantay na magtanong ka. Mabilis na tumakbo palayo si Ranran. Kahit na labis kang naguguluhan. Pero dahil bago mo pa lang naman siyang kakilala, at nagmamadali ka na rin ngayon. Wala ka nang pakialam pa. Humarap ka na lang sa sales associate at sinabing, gusto kong bumili ng relo. Yung nasa 400,000 ang halaga. Pero kailangan on hand na ngayon. 400,000. Bahagyang nagulat ang sales associate. Siyempre, may mga relo ang Iawk sa ganitong presyo. Pero hindi ganoon kabilis mabenta ang mga ito. Mabilis ding nakabawi ang sales associate at bumalik sa normal ang mukha niya. Pero bakas sa mga mata niya na may iniisip siya. Sige po, sir, dito po tayo. Iginiyakan niya papunta sa waiting area, pero hindi siya naupo. Sa halip, lumapit siya sa kabilang counter kung saan may isang lalaking nakasuot na nakayuko at may binabasa. At may binulong siyang kung ano. Habang nagtataka ka kung anong nangyayari, lumingon sa iyo yung lalaking nakasuot, at nakangiting naglakad palapit. Hello po, sir. Ako po ang manager dito sa Iawk Henglong Store. Ako nga po pala si Mr. Cao. Narinig ko kay Joe ang mga hinahanap nyo. Dahil medyo malaki-laki po ang budget nyo, naisip ko po na mas makabubuting ako na mismo ang mag-assist sa inyo. Okay lang po ba sa inyo? Walang problema. Pero huwag nyo nang i-explain yung history ng brand nyo. Diretsuhin nyo na ako sa mga relo. Nang marinig mong manager mismo ang mag-aasikaso sa'yo, syempre mas ginanahan ka. Dahil sigurado kang mas mapapabilis ang proseso. Mukhang pamilyar na po kayo sa Iawk. Kaya gusto ko lang din pong kumpirmahin. Kasi may in-assist din po akong isang customer kanina na. Pareho po kayo ng pakay. Dito rin po ba kayo para doon sa limited edition ng Aqua Timer Perpetual Calendar? Nakangiting tanong ni Manager Cao. Natigilan ka ng sandali, alam mong baka may nami-misunderstand sila. Pero tumango ka na lang din ng kalmado. Kung yan yung nasa 400,000, baka nga yan yun. Gusto ko munang makita yung mismong relo. Syempre po, nandito po mismo yan ngayon sa store.
Yung nag-reserve po kasi nito, hindi na itinuloy ang pagbili dahil sa personal na dahilan. Sa totoo lang po, kahapon lang ito dumating galing airport, at ngayong araw lang ini-deliver dito sa amin. 3 oras pa lang po ang nakalilipas. Paliwanag ni Manager Kao habang sumesenyas doon sa sales associate. Mabilis namang lumapit si Joe, buhat ang isang puting kahon ng relo. At maingat itong inilapag sa mesa. Nagsuot si Manager Kao ng gloves at siya na mismo ang nagbukas nito. Pagkabukas ng malaking puting kahon, may isa pa uling maliit na leather box sa loob na kulay itim. Nang buksan niya ang lock, bumungad ang isang relong may itim na dial, pulang markers, at mga kamay ng relo. Hindi man masasabing sobrang ganda ng relong ito. Pero grabe ang kalidad niya. Kahit mukha siyang mumurahing digital watch. Aaminin mo na, para sa'yo. Mas astig at mas lutang ito kumpara sa mga Vacher and Constantine na tiningnan mo kanina. Bentahe niya talaga yung babagay siya sa kahit anong edad. Mr. Joe, hayaan niyo pong ipakilala ko ng formal sa inyo itong Ihauk Aqua Timer Series. Ang tinuturing na hari sa lahat, ang IW379405 na diving watch. Mayroon po itong ceratanium na kaha, at automatic na makina. 49 na milimetro ang lapad ng dial, at gawa sa makinis na sapphire glass ang salamin nito. May glow-in-the-dark coating po ito, na terno sa itim na rubber strap. At dahil isa po itong limited edition, 25 piraso lang po nito ang ginawa sa buong mundo. Ang water resistance nito ay aabot sa 300 metro. Habang ipinapakita sa iyo ni Manager Kao ang bawat detalye nito. Patuloy siya sa pag-e-explain ng lahat tungkol sa relong ito, hanggang sa bigla mo siyang pinutol. Diretsuhin mo na ako sa presyo. Ang official price po nito dito sa mainland ay 436,000. Hindi man lang naiinis si Manager Kao, at nakangiti pa ring sumagot. Perfect, nang marinig mo ang presyong sinabi ni Manager Kao. Sa sandaling iyon, pakiramdam mo ay sadyang inihanda ng sistema ang relong ito para lang sa'yo. Pwede ko bang isukat? Hindi ka na makapaghintay. Sa kabilang banda, sa isang sulok sa labas ng tindahan. Alam mo ba kung anong naging mali mo? Nakapamulsa si Kuya Mau, at inis na tanong niya kay Ranran. Ang mali ko po ay, nakalimutan kong i-turn off yung location app ko, maingat na sagot ni Ranran. Sa bagay, dahil sa industriyang ito kung saan puro bata at magagandang babae ang nagtatrabaho, at iba-iba naman ang ugali ng mga kliyente. Marami nang nangyaring gulo noon. Kaya naman inobliga ni Kuya Mau ang bawat isa sa kanila na mag-install ng location sharing app sa mga phone nila, at pinapaon ito tuwing may trabaho sila. Para na rin ito sa kaligtasan nila. At dahil nga rito, kaya mabilis na nahanap ni Kuya Mau si Ranran nang bigla itong hindi makontak. Nakukuha mo pang magbiro ah. Akmang babatukan sana ni Kuya Mau si Ranran. Pero hindi niya rin itinuloy, at napailing na lang sa pagkadismaya. Kaya ba, yung batang lalaking yun ang dahilan kung bakit mo hinindihan at tinakasan yung kliyente? Hindi pa man sila ganoon katagal na magkakilala, may ideya na si Kuya Mau sa ugali ni Ranran. Kahit na mukhang pera ang babaeng to, mahina rin siya pagdating sa mga gwapo. Dati pa man, nagdadahilan na si Ranran na masyadong pangit ang kliyente. Para lang tanggihan ang trabaho. Pero dahil racket lang naman niya ito, wala masyadong masabi si Kuya Mau. Kaso, sobra na yung ginawa niya ngayon. Pumayag na kasi si Ranran noong una, tapos naghintay ng kalahating oras yung kliyente pero walang sumipot. Kaya napatawag na yung kliyente kay Kuya Mau, at doon niya nalaman na hindi pala talaga nagpunta si Ranran. Hindi nagre-reply sa text, at pinapatayan pa ng tawag. Akala tuloy ni Kuya Mau may nangyari ng masama kay Ranran. Kaya nagmamadali siyang pumunta dito sa mall. Pero nang makita niya mula sa malayo na magka-holding hands ang dalawa, naisip ni Kuya Mau na alam na niya ang buong kwento. Hindi ko naman pinagbabawalan na makipag-date ka. Kaso tinanggap mo na yung trabaho tapos inindihan mo yung kliyente. Hindi naman tama yun, di ba? Pag naiisip niya yun, pakiramdam ni Kuya Mau ay umaakyat na naman ang dugo niya sa ulo. Hindi po ganon, Kuya Mau. Na may misunderstand niyo lang po. Mabilis na nagpaliwanag si Ranran kung paano sila nagkakilala ni Joang. Kanina ko pa po kasi siya sinasamahang mamili, kaya wala na akong time mag-check ng phone. Nang maalala ko po, huli na So, ibig sabihin, kakikilala nyo pa lang.
Nagulat si Kuya Mau, at maya-maya'y umiling. Hay nako, hayaan mo na nga. Hindi na yan importante. Tara na, saan po tayo pupunta? Malamang, para humingi ng tawad, malamig na tugon ni Kuya Mau. Kahit na pinalitan na muna kita kay Chichi, sobrang galit pa rin yung kliyente. Mas mabuting sumama ka sa akin at mag-apologize ka ng personal. Big time yung kliyenteng yun, mahirap na siyang makabangga. Kaso, nangako na po ako kay kuya na sasamahan ko siyang bumili ng relo eh. Tsaka, feeling ko big time din naman siya ah. Kung IWC na relo ba naman ang bibilhin, siguro mayaman din yung pamilya niya. Kaya lang, hanggang doon lang yun. Hindi tulad ni Ranran na walang kaalam-alam sa relo. Medyo may alam naman si Kuya Xiaomao pagdating sa mga relo. Tutal, ang mga nakakasalamuhan niya ay puro mga mahihilig sa relo. Hindi naman pwedeng wala siyang alam. May sarili siyang pamantayan kung paano kilatisin ang mga brand ng relo. Ang pinakasimple, para malaman kung nasa anong level ang isang brand. Tingnan mo lang kung magkano ang presyo ng pinakamabenta nilang relo, at malalaman mo na. Tulad nitong IWC, kahit na sinasabi nilang kapantay nila ang Rolex. Ang mga pinakamabenta nilang relo ay nagkakahalaga ng nasa 50,000. Samantalang ang pinakasikat na mga relo ng Rolex ay hindi bumababa sa 100,000 ang aktwal na presyo. Diyan pa lang, makikita mo na ang malaking agwat. Kahit na mismong si Kuya Xiaomao ay suot lang ang isang long guys na mahigit 20,000 ang halaga, hindi ito nakapigil sa pagmamaliit niya sa IWC. Parang hindi maganda eh, wag na lang. Ako nang bahala, kakausapin ko siya. Dahil napansin niyang naiilang si Ranran, kumaway na lang si Kuya Xiaomao at dumiretso papasok sa loob ng tindahan. Habang magkasunod na pumapasok sina Kuya Xiaomao at Ranran, nakaupo ka naman sa sofa at pinagmamasdan ang relo sa pulso mo. Tamang-tama sa paglapit ni na Ranran at Kuya Xiaomao, ipinakita mo ito kay Ranran at nagtanong. Ano sa tingin mo? Ang ganda po, bagay na bagay sa inyo, kuya. Seryosong pinagmasdan ni Ranran ang relo. At tumango, totoong nagandahan siya rito. Bukod pa doon, suot mo ngayon yung bago mong baylang casual outfit mula sa Versace. Kahit sa kulay o sa estilo, sobrang bumagay ito sa relong suot mo. Kung ganun, kukunin ko na to. Nakapagdesisyon ka na rin naman talaga. Wala namang kid-ideya si Ranran kung magkano ang relong iyon. At dahil nagustuhan niya rin ito, siguradong makakadagdag ng pogi points ang relong ito. Habang ipinapakita mo ito kay Ranran, pasimpleng sumilip rin si Kuya Xiaomao. Aaminin niya, maganda nga talaga ito. Pero hindi pamilyar sa kanya ang ganitong modelo ng IWC kaya lang, wala rin naman siyang pakialam. Lumapit siya at ngumiti, hello. Ako ang boss ni Ranran. May kailangan lang sana akong. Eka lang, pwede bang maghintay ka muna? Wala ka namang panahong makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng isang estranghero ngayon. Lalo na't paubos na ang oras ng round mo, at ayaw mo nang mag-aksaya pa ng panahon. Mahirap na, baka may mangyari na naman. Dahil binara mo agad ang pagsasalita niya. Kumunat ang noo ni Kuya Xiaomao, pero nagtimpi na lang siya. Kukunin ko na ang relong ito. Saan ba pwedeng magbayad? Tumingin ka kay Manager Kao na tahimik lang na naghihintay sa tabi. Bilang isang profesional, wala mang kakaibang reaksyon si Manager Kao, pero sa loob-loob niya, gulat na gulat siya kung gaano kakabilis magdesisyon. Isipin mo, mula noong pumasok ka sa tindahan hanggang ngayon, wala pang 10 minuto ang nakalipas. Sir Joe, kahit na nakapagdesisyon na kayo, kailangan ko pa rin pong ipaliwanag ang isang bagay sa inyo. Sige, ano yun? Dahil mukhang seryoso si Manager Kao. Matyaga ka namang nakinig. Ang mga relo po namin dito sa IWC ay may iba't ibang promo lalo na para sa mga sikat naming modelo. Sa madaling salita, karamihan sa mga relo namin dito ay pwede ninyong mabili ng may malaking discount, at para naman sa mga relong nasa 400,000 ang presyo. Marami pa po kayong pwedeng pagpilian. Nandyan po ang pilot series na IW503604. Portugizer series na IW503406, at marami pang iba, magalang at tapat na paliwanag ni Manager Kao. Sigurado pong may makikita rin kayong magugustuhan ninyo sa mga iyon. Pero kung desidido na talaga kayo dyan sa hawak ninyo, dahil nga limited edition po iyan. Kung ganoon po, wala kayong makukuhang kahit anong discount.
Mabibili nyo lang po ito sa original price na 436,000. Kaya, nang paalalahanan ka ni Manager Kao, nabulunan si Kuya Mau na kasalukuyang nagsasali ng tubig. Gulat siyang napatingin doon. Sandali siyang nalito kung si Jowang ba ang tinitingnan niya, o ang relo na hawak nito. Magkano? Ano ulit ang sinabi nyo, magkano? Pinagdudahan niya kung mali ba ang narinig niya. Ang relong ito, aabot ng punyetang mahigit 400,000. Sa totoo lang, hindi naman madaling matarante itong si Kuya Mau. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya mapigil ang mamangiwi ang mukha niya sa gulat. Naputol ang sinasabi ni Manager Kao dahil sa pag-ubo niya. Agad kang napakunot noo at napatingin sa kanya. Agad namang napasenyas si Kuya Mau ng paghingi ng pasensya. Kumpara kay Kuya Mau, kahit napakiramdam din ni Ranran ay masyadong sobra ang mahigit 400,000 para sa isang relo. Nakita na niya kung paano gumastos ng walang pag-aalinlangan si Jowang sa mga luxury stores. Kaya hindi na siya masyadong nagulat, bagkus ay pakiramdam niya ay normal na lang iyon. Gayunpaman, kahit hindi pa tapos magsalita si Manager Kao, naiintindihan mo na ang gusto niyang sabihin. Kung ibang relo na kasing presyo nito ang bibilhin mo, malamang ay may makukuha kang discount. Pero dahil kailangan itong bilhin sa original price, medyo lugi ka roon. Talagang iniisip nitong si Manager Kao ang kapakanan ng mga customer niya. Ano pa nga ba ang irereklamo ko sa ganitong klaseng serbisyo? Buntong hininga mo sa isip mo. Napangiti ka at umiling. Salamat na lang. Pero hindi na ako maghahanap ng iba. Paki-swipe na ang card ko. Sandali lang po, hindi na rin nagpumilit pa si Manager Kao. Mabilis siyang pumunta sa counter para kunin ang POS machine. Nang lumabas ang resibo na may nakasulat na 436,000 yuan. Doon lang tuluyang naniwala si Kuya Mau, na ang binatilyong nasa harap niya ay totoong gumastos ng mahigit 400,000 para lang sa isang iawk watch. Tol, iawk lang yan ah. Ang daming puto sa isip ni Kuya Mau na hindi niya alam kung paano sasabihin. Hindi naman sa natataranta siya sa relong nagkakahalaga ng 400,000, nakakita na rin naman siya ng mga relong aabot sa milyon. Ang problema lang talaga, iawk ang relong ito. Wala nang iba pa. Dahil sa presyong yan, sobrang dami na sanang magagandang relo ang pwede niyang pagpilian. Andyan ang Audemars Piguet, Vacheron Constantin, A. Lang & Son, at kahit ang Patek Philippe, makakabili ka na ng magandang klase A. Pero nang kumalma si Kuya Mau at pinag-isipan itong mabuti, nag-iba ulit ang tingin niya kay Jowang. Dahil halatang halata niya na talagang nagustuhan lang ni Jowang ang relong yun. Wala na siyang pakialam sa ibang brand. Kapag ang isang tao ay bumili ng isang napakamahal na gamit, at hindi na naisip ang tignan ng investment value nito, iisa lang ang ibig sabihin nun, barya lang sa kanya ang ganyang halaga. May narinig noon si Kuya Mau sa isang boss, kung asset allocation lang daw ang pag-uusapan. Hindi naman sa mga relo o sasakyan sila talaga gumagastos ng malaki. Ginagamit lang nila ang mga ito para pampapogi sa image nila. Para sa isang taong may 10 milyong asset, ang bumili ng relo na nasa 100 hanggang 200,000 ay maituturing na reasonableng budget na. E paano pa kaya itong halos kalahating milyon? At ang mas matindi rito, sa edad na iyan ni Jowang, malamang ay galing sa pamilya niya ang perang yan. At mag-isa lang siyang pumunta rito, na ang ibig sabihin, ito ay pocket money lang niya. Habang mas lumalalim ang iniisip ni Kuya Mau, mas nakakaramdam siya ng takot. Saang pamilya ba galing ang batang ito? Habang kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip niya. Ikaw naman ay naglakad na palapit sa full-length mirror ng shop. Habang pinagmamasdan ang sarili mo, hinihintay mo rin ang hatol ng system. Sa totoo lang, wala ka naman talagang masyadong mataas na expectation. Basta makabigay man lang ang Green Dragon Blade ng higit 1 beses na cashback para hindi ka lugi, okay na yun. Sa wakas, tumunog na rin ang inaasahan mong abiso ng system. Na-detect na nakumpleto na ng host ang kanyang bagong outfit. Kasalukuyang nag-i-evaluate ang system. Tapos na ang evaluation. Ang kasalukuyang outfit impression score ay 77. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 77% na reimbursement. Naipadala na ang pera sa iyong account. Pakicheck na lang. Na-trigger ng host ang lucky number na 77. Nakakuha ka ng extra reward. Nakuha ang one-time item na libro sa posture training ni Fiona.
Para sa buong detalye, pumunta sa System Inventory. May na-detect na paggastos. Na-trigger ang special effect ng Azure Dragon Blade ni Twisted Fate. Nakakuha ka ng 3 beses na cashback sa iyong ginastos. Paalala lang, ang Azure Dragon Blade ni Twisted Fate ay naubusan na ng enerhiya at tuluyan ng nasira. 3 beses. Sa sandaling iyon, parang nabingi ka na sa ibang mga notifikasyon. Nakatuon na lang ang buong atensyon mo doon sa mensahe ng Critical Hit Cashback. Yung unang 2 beses, wala pa sa isang doble ang bumalik. May kutob ka na nga na mas magiging malaki ang ibabalik ng Dragon Blade ngayon, pero grabe pa rin yung gulat mo. Kahit na nakakuha ka na dati ng 4 na beses na critical hit, 70,000 lang ang ginastos mo noon. Pero ngayon, mahigit 400,000 ang diretsahang ginastos mo. Ding dong! China Merchants Bank, ang iyong account na nagtatapos sa 1, 0, 2, 4, ay nakatanggap ng 422,920 yuan. China Merchants Bank, ang iyong account na nagtatapos sa 1, 0, 2, 4, ay nakatanggap ng 1,308,000 yuan. Sunod-sunod na nagpop up ang mga text message sa screen ng phone mo. Agad mong binuksan yung banking app. Para siguraduhing totoo nga, pagkatapos ay huminga ka ng malalim. Para pigilan ang sarili mo na mapasigaw sa sobrang tuwa. Mahigit 1,700,000 yun Ilang minuto ka ring tumayo sa harap ng salamin para pakalmayan ang sarili at ayusin ang mukha mo. Bumalik ka sa reception area at nakinig na ulit kay Manager Kao habang nagpapaliwanag siya tungkol sa after sales. Nang may lagay na ang warranty card at resibo sa loob ng gift box, formal nang natapos ang pinakamalaking at pinakamahal na transaksyon sa buong buhay mo. In-add mo rin si Manager Kao sa WeChat. Palabas ka na sana ng pinto nang bigla mong maalala na, parang may nakalimutan ka. Oo nga pala, sino ka nga ulit? Lumingon ka kay Kuya Mau na ilang hakbang lang ang layo sa likuran mo, at nagtatakang nagtanong. Mauyi po ang pangalan ko. Tawagin niyo na lang po akong Xiao Mau. Boss po ako ni Ranran, sa madaling salita. Nagmamadaling lumapit sa iyo si Kuya Mau. Nakangiti niyang pagpapakilala sa sarili. Bakit ka pa nagpunta rito? May kailangan ka ba? Nagtataka mong tanong. Nako, wala po. Napadaan lang po ako, nakita ko si Ranran kaya naisipan kong bumati. Wala pong ibang pakay. Mabilis na iwinagayway ni Kuya Mau ang mga kamay niya. Siya nga pala, enjoy kayo ha. Hindi ko na kayo iistorbohin. Wala namang ideya si Ranran. Sa mga naglalaro sa isip ni Kuya Mau nitong mga nakaraang minuto. Medyo naguguluhan lang siya. Hindi na kailangang mag-sorry. Napatingin ka sa nagmamadaling pag-alis ni Kuya Mau, at napaisip. Kung hindi ako nagkakamali, nung tinawag nitong si Xiao Mau yung pangalan ni Ranran kanina. Parang hindi maganda ang timpla ng mukha niya Saan na tayo pupunta ngayon? Bibili pa ba tayo? Nakangiting tanong ni Ranran habang buhat-buhat niya ang napakarami mong shopping bag. Hindi mo rin maintindihan kung bakit parang mas masaya pa siya kaysa sa iyo nakakakuha lang ng mahigit 1,000,000. Sa sandaling iyon, narinig mo ang notification ng system na tapos na ang round. Nakaramdam ng matinding ginhawa ang buo mong katawan, hanggang sa bigla ka nalang binalot ng sobrang pagod. Nakakapagod talaga ang mag-shopping. Ewan ko ba kung paano ito ni-enjoy ng mga babae nang walang sawa. Balak mo pa naman sanang kumain ng masarap sa mall, pero nawalan ka na ng gana. Mas okay pa sigurong umuwi na lang sa kantina at mag-takeout ng pork trotter rice, mas nakakagana pa. Tama na to, kailangan ko nang umuwi. Hindi man lang itinago ni Ranran ang pagkadismaya sa mukha niya. Umuso siya, at sa reaksyon niyang yun, nakonsensya ka tuloy ng bahagya. Ililibre pa naman sana kita, kuya. May alam akong masarap na Thai restaurant sa taas. Sa susunod na lang kapag may pagkakataon. May gagawin pa kasi ako. Buo na ang desisyon sa isip mo. Hihintayin ko yang sa susunod mo, kuya. Ang bilis ding nakabawi ni Ranran. Bigla siyang ngumiti ng napakatamis. Ay, oo nga pala. Kailangan ko pa palang bayaran ang TF mo sa pagsama sa akin. Ay scan ko na lang ang QR code mo ha. Kuya, mag-add na rin tayo sa WeChat. Nakalimutan mo na ba? I-send ko pa sa'yo yung mga pictures. Commendat si Ranran. Hey, kaya pala nagpakuha siya ng picture kanina, para makuha ang contacts ko.
Pero akala mo ba hindi ko alam na may airdrop ang iPhone? Sige na nga, napangiti ka na lang. Binuksan mo ang QR code mo at ipinascan kay Ranran. Pagkatapos ninyong mag-add-an, sumunod pa rin si Ranran sa'yo pababa, hanggang sa dumating ang nabok mong sasakyan. Tinulungan ka pa niyang isakay ang mga pinamili mo bago siya kumaway para magpaalam. Nang hindi mo na makita si Ranran sa rearview mirror, pabagsak kang sumandal sa likuran ng pesot. Nakahinga ka rin ng maluwag. Ting, sakto naman, 2 mensahe ang magkasunod na pumasok. Kinuha mo ang phone mo at tiningnan, gaya ng inaasahan, galing kay Ranran sa WeChat. Kuya, magpakilala tayo ulit sa isa't isa. Hello, ako nga pala si Suya King. At para bang may gustong patunayan, ang pangatlong message ni Ranran ay isang picture ng ID niya. Nakablur ang ibang impormasyon, pero malinaw ang pangalan at picture niya doon. Maganda pala siya kahit walang makeup. Medyo nagulat ka. Casual ka na lang nag-reply, Joang. Tapos binuksan mo ang transfer window, nag-isip ng saglit, at nagpadala ng 1,000. Sa totoo lang, mahigit 3 oras lang kayong magkasama. Pero dahil marami-rami rin naman siyang naitulong, hindi na masamang dagdagan ng kaunti ang tip niya. At syempre, ibinigay mo na rin sa kanya ang mga freebies galing sa LV at Givenchy. Maya-maya'y tumunog ulit ang phone mo. Ang nakakagulat, ibinalik ni Suya King yung ipinadala mong pera. Bakit kaya? Kulang ba? Dahil hindi mo maintindihan, nag-reply ka ng question mark. Nabayaran mo na kaya ako, sabi niya. Ha, kailan pa? Doon sa panahong pinasaya mo ako, at sobrang saya ko tuwing kasama kita, kuya. Bigla kang nawalan ng maisasagot. Marunong din palang bumitaw ng mga cheesy na banat ang mga magagandang babae. Pero aminin, nakakakilig din ha. Napailing ka na lang at natawa. Hindi mo na pinilit na ipadala ulit ang pera. Habang paminsan-minsan kayong nagkaka-chat ni Suya King. Ipinasok mo ang isip mo sa system inventory habang kalmadong nagmamaneho ang driver ng sinasakyan mo. Nang mapataas ng relo ang impression score mo, na-trigger na naman ang lucky number mo. Kaso nga lang, sobrang saya mo kanina dahil bigla kang yumaman, kaya hindi mo na ito na-check. Ngayong may libre ka ng oras para pag-aralan ang bago mong item, lalo na't may napakagandang halimbawa na ang Green Dragon Blade. Sabik na sabik ka pa rin talaga. Sa loob ng system inventory, isang librong naglalabas ng gintong liwanag ang tahimik na nakapatong doon. Nang hawakan mo ito gamit ang iyong isipan, biglang lumabas ang mga impormasyon nito, etiquette training book ni Fiora. Kapag ginamit, sa loob ng 30 araw, unti-unting itatama ang postura ng host. Tapos, parang nananaginip, isang malamig at seryosong boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Tiyak at Pino. Ang etiquette training book na ito ni Fiora ay inaayos ang mismong kondisyon ng katawan. Kahit na hindi ka masyadong nagulat, naisip mo rin. Yung Spear of Shoujo ni Twisted Fate ay ibinigay noong 88 points pa lang, habang ang etiquette training book naman ay ibinigay noong 77 points na. Kung ganito ang pagbabasehan, ibig sabihin, para sa system, mas mahalaga talaga ang etiquette training book kaysa sa Spear of Shoujo. Medyo matagal din yung 30 araw. Kaya hindi ka na nag-isip pa ng malalim, pinindot mo na agad para magamit ito. Biglang naglaho ang libro sa loob ng inventory. At kasabay nito, parang may kung anong pumasok sa isip mo. Hindi mo maipaliwanag, parang naging isang matinding dikta ito sa subconscious mo. Pagkasunod na segundo, mula sa pagkakasandal at pagkakabagsak ng katawan mo sa backseat, bigla ka na lang napaupo ng tuwid. Nagulat tuloy yung driver. Anong nangyari? Kasi kahit ikaw, nalito rin. Naramdaman mo na lang na parang sobrang nakakanggawit at ang pangit sa pakiramdam ng pabagsak na pag-upo mo. Kaya hindi ka na nag-isip pa, kusa na lang gumalaw ang katawan mo para umupo ng maayos. Pag-isip mo ng mabuti, unti-unti mong naramdaman ang epekto ng etiquette training book. Parang nagkaroon ng hindi nakikitang makina sa loob ng katawan mo. Sa tuwing susubukan mong sumandal ng tamad, nakakaramdam ka ng sobrang pagkailang. At parang hindi magkaugaga ang mga braso at binti mo. Hindi mo tuloy alam kung tatawa ka o may inis. Sa totoo lang, hindi talaga masarap sa pakiramdam. Talagang may kapalit pala ang pagiging isang eleganteng dugong bughaw no. Habang nasa biyahe, sumubok ka pa ng iba't ibang posisyon. Nang makarating na kayo sa tapat ng school, magalang kang pinababa ng driver at napatingin siya sa'yo.
Tuwid ang likod, medyo nakaangat ang ulo, nakasandal ang isang kamay sa bintana, at sobrang lalim ng tingin mo. Ang weird ng tingin niya sa'yo. Putik, ang galing mo palang umasta. Sumakay ka lang ng sasakyan pero umasta ka ng parang isang CEO ah. Dala-dala ang maraming gamit. Bumili ka muna ng isang rim ng sigarilyo sa may gate ng school bago nagmadaling pumunta sa cafeteria. Isang malaking rice meal na may pata ng baboy, asado, at hita ng manok. Samahan pa ng malamig na coke na maraming yelo at lemon. Pag-uwi mo sa dorm, sinarado mo agad ang pinto at dahil sa sobrang gutom, mabilis mong binuksan ang laptop mo. Busog ka na. Kaya kahit pagod ka kanina, biglang nawala ang antok mo. Marami ka pa kasing kailangang asikasuhin. Una sa lahat, ang pagbabayad ng mga utang. Kahit na yung ibang pera ay kakahiram mo pa lang, dahil sapat na ang puhunan mo para makuha ang pinakamalaking tubo. Hindi na kailangang patagilan pa ang utang. Sobrang ayaw mo kasi sa pakiramdam ng may utang. Parang nakakaliit ng pagkatao. Isa-isa mong binayaran ang mga utang mo sa iba't ibang app. Pagkatapos ay nilaipat mo naman ang 3,000 at 50,000 kila Yang Hao at Liu Zixi. Hindi tulad sa normal na pag-swipe ng card, nag-warning ng limit ang account mo noong ililipat mo na ang pangalawang pera. Kaya napilitan kang tumawag sa customer service ng bangko para taasan ang daily limit bago mo tuluyang na-i-transfer ang pera. Nang makita ng customer service ang balanse mo, pinayuhan ka rin nilang pumunta mismo sa branch ng bangko para palitan ang uri ng card mo. Narinig mo na rin dati na may iba't ibang level pala talaga ang mga debit card. Siguradong hindi sapat sa'yo ang 50,000 daily limit ng isang ordinaryong tao balang araw. Kaya kailangan mo nga talagang pumunta sa bangko. Pagkatapos maglipat ng pera, nagpadala ka pa ng angpaw sa kanilang dalawa. Tig 1,888. Kung hindi mo lang naisip na baka hindi nila tanggapin kapag masyadong malaki. Gusto mo sanang dagdagan pa ito. Hay, sa wakas, bayad na ang lahat ng utang mo. Tahimik kang nagsindi ng yosi, at biglang bumaha ang napakaraming emosyon. Halos 3 taon mong tiniis ang buhay na laging may utang. Noong pinakamalala, umabot pa sa mahigit 100,000. Siguradong may magmamarunong na barya lang ang halagang yan. Lalo na't may isang lugar sa China, na ang bawat tao doon ay may bilyon-bilyong ari-arian, at lahat sila ay namumuhay ng parang mga hari. Kung kukulitin mo ko kung saang lugar yun, pues, sasabihin ko sa'yo, sa comment section lang yun ng mga TikTok o short video. Pero para sa isang ordinaryong estudyanteng katulad mo, ang utang na mahigit 100,000 ay sapat na para mawalan ka ng pag-asa sa future. Kung hindi, edi sana marami-rami ka ring naging jowa. Mabilis namang na-receive ni Yang Hao ang ipinadala mong pera, at hindi na siya masyadong nagtanong. Sinabi lang niya na pupunta siya ng Mingcheng sa katapusan ng buwan, at ihanda mo na raw ng maaga ang plano kung paano mo siya i-entertain. Para naman daw ma-spoil mo ang tropa mo. Nag-send ka lang ng isang funny sticker sa kanya. At hindi mo na pinansin ang pang-aasar ng ugok na to. Sa halip, binuksan mo ang contacts mo. Tumitig ka saglit sa pangalan ng mama mo, bago ka bumantong hininga at tumawag. Akala mo ay kalmado ka na at handa na ang sarili mo. Kaso, ang unang salita pa lang na lumabas sa bibig ng nanay mo ay muntikan nang magpaiyak sa'yo. Anak, pauwi ka na ba? Kulang ba ang pambili mo ng tiket? Magpapadala ulit ako ng pera sa'yo. Hindi mo rin talaga maintindihan kung bakit. Ikaw na matigas ang loob at hindi dumadaing kahit masugatan pa, ay bibigay sa ilang simpleng salita lang ng magulang mo. Parang gripo na lang na biglang tutulo ang luha mo. Huminga ka ng malalim. Pinilit mong pakinggan ang boses mong kalmado, at maikling nagpaliwanag sa iyong ina. Ang idinahilan mo na lang ay nakahanap ka ng magandang trabaho dito sa Mingcheng. At gusto mo munang subukan ang swerte mo doon at kung ano-ano pa. Matapos ang mahabang paliwanagan, napapayag mo rin sa wakas ang nanay mo, sabay pa ulit-ulit na nangakong may sapat ka pang pera na magagamit. Nang ibaba mo ang telepono, napaisip ka ng malalim. Wala sanang problema kung sa ibang tao. Pero base sa takbo ng mga pangyayari, oras na lang ang hinihintay mo bago ka maging totoong mayaman. Paano mo kaya ipapaliwanag sa mga magulang mo kapag bigla ka na lang yumaman ng sobra? Hanggat hindi nila naiintindihan kung saan galing ang pera, hindi mo rin sila basta-basta masusuportahan o mabibigyan ng magandang buhay. Ang hirap timbangin nito. Manalo kaya ng malaking jackpot sa loto.
Isip ka ng isip, at na-realize mo na parang ito lang ang dahilan na medyo kapanipaniwala sa totoong buhay. Bukas na nga pala ang huling araw para lisanin ang unibersidad. Kailangan mo na ring humanap agad ng matitirhan. Dati, wala ka namang balak magstay dito sa syudad. Kahit masakit sa pride mo, ang plano mo talaga ay umuwi na sa probinsya ninyo. Kaya wala ka talagang ginawang paghahanda. Pero ngayon, laya ka na sa utang at may hawak ka pang humigit kumulang 1,670,000. Kaya lalo kang naguluhan. Bibili ba agad ng bahay? Nag-search ka ng mabilis tungkol sa presyo ng mga bahay dito sa Mingcheng. Medyo matumal ang bentahan sa real estate nitong nakaraang 2 taon. Kaya ang average na presyo sa 5 distrito ng Fengcheng ay nasa 13 hanggang 14,000 na lang. Mas mura pa kapag second-hand na bahay. Sobrang sapat ang pera mong hawak para makabili ng isang maliit na kondo o bahay. Pero nagsisimula ka palang magnegosyo. Kahit anong mangyari, kailangan mong magtabi ng 1,000,000 puhunan. Kung kukwentahin, mukhang kailangan mo munang ipagpaliban ang pagbili ng sarili mong bahay. Ding! Tamang-tama, tumunog ulit ang cellphone mo. Kinuha mo ito para tingnan. Hindi agad in-accept ni Liu Zixi ang perang ipinadala mo. Sa halip, nag-send siya ng isang naguguluhang emoji. Bago ka pa man makapag-reply, tumawag na agad si Liu Zixi. Pagkasagot mo pa lang, tinanong ka na niya agad kung gumagawa ka ba raw ng milagro o illegal. Natatawang naiinis ka, kaya nagpaliwanag ka ng mabilis. Sinabi mo na may nahanap ka lang na racket at magnenegosyo ka, kaya kailangan mo agad ng malaking halaga para pang-ikot. Pero alam mo rin sa sarili mo na masyadong mabilis ang naging pagpasok ng pera sa'yo, kaya hindi masyadong kapanipaniwala ang palusot mo. Pero ayos lang yun. Kailangan mo lang naman kasing humanap muna ng pwedeng maging palusot. Sa ganitong paraan, kapag yumaman ka na, mas madali itong matatanggap ng mga malalapit mong kaibigan. Ngayon na kumikita ka ng tuloy-tuloy na 3 milyon buwan-buwan, mahirap nang hindi yumaman. Pero dahil sa naranasan mong kumita ng mahigit 1,000,000 kahapon, hindi ka nalang makukontento rito. Ang Hex ay garantiya lang ng sistema, ang turn-based talaga ang pinaka-esensya ng laro ng buhay. Sayang nga lang at wala kang ideya kung paano mapapagana ang ikalawang round. Nang makasigurong hindi mo na kailangan ng pera, binaban na ni Liu Zixi ang telepono at tinanggap ang transfer pati na ang red envelope. Binuksan mo ang iyong newsfeed, at ang unang bumulaga sa iyo ay ang post ni Su Yajing. Mukhang may kinalaman pa nga sa'yo, 2 litrato lang ang nandoon. Ang unang litrato ay isang tumpok ng mga paper bag na may logo ng LV at Balenciaga sa ibabaw ng kapehan. Sa unahan, nakapatong ang isang libreng pabango mula sa LV. Sa unang tingin, mukhang totoo nga, pero maliban sa mismong ikaw. Malamang walang makakahula na puro freebies lang ang laman ng mga bag na iyon, mukha kasing nag-shopping siya ng napakaraming gamit. Para i-flex lang talaga ang mga freebies ng hiwalay. Ang galing din ng diskarte ng babaeng to. Napangiti ka na lang. Ang ikalawang litrato ay isang selfie ni Su Yajing na nakasandal sa silya. Sobrang inosente ng ngiti, pero may pambighani at malanding tingin na nakatago sa mga mata niya. Idagdag mo pa ang bahagyang nakabukas na kwelyo na nagpapakita ng maputi niyang collarbone, kuhang-kuha niya ang painosenteng palaban na vibe. Nakatag ang lokasyon niya sa Henglong Plaza, at ang caption niya ay, "Nag-e-enjoy ulit sa buhay ngayon. Salamat sa ating pagkikita. Napailing ka na lang." Ang huling mga salita niya ay, parang pinaririnig niya talaga sa'yo. Pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti at hindi ka magpapadala sa emosyon, marirealize mo na wala naman talaga siyang sinabi. At yung mga uhaw niyang simp sa social media ay wala man lang kaalam-alam. Magla-like lang sila ng magla-like, at baka mag-ilusyon pa nga sila na para sa kanila yung post, inaalala ang sarili nilang kunwaring best moment kasama ang idolo nila. Tapos, mas mahirap pang pigilan ang mga ngiti nila kaysa sa recoil ng AK. Teka, dahil sa chat ninyo kanina, nalaman mo na. Isang tunay na estudyante pala sa kolehiyo si Su Yajing, pinakitaan ka pa nga niya ng student ID niya. Malinaw na nakasulat doon na second year siya sa acting department ng Kaiyun Art Academy. Sabi pa nga niya, ang pagiging escort daw niya ay para lang obserbahan ang totoong buhay. Kasi nga daw requirement yun para sa isang artista. Madalas din siyang tumanggap ng mga racket sa short video.
o kaya shoot sa mga short drama, at paminsan-minsan lang daw siyang nag-e-escort. At kailangan daw magustuhan niya muna yung kliyente. Sa galing niyang magkwento, muntikan ka na ring maniwala. Mapapabuntong hininga ka na lang at may isip na profesional nga talaga siya, kahit sa text, ang galing umarte. Pagkababa mo ng cellphone, tumayo ka na at nagsimulang mag-impake ng mga gamit. Kahit bukas pa talaga ang huling araw para umalis sa school, wala na ring rason para magtagal pa ng isang gabi. Ikaw na lang mag-isa sa buong floor ng mga 4th year ngayon. Kaya nung bumati ka sa dorm manager kaninang umaga, kahit walang sinabi si ate, nakaramdam ka pa rin ng kaunting hiya. Wala naman masyadong kailangang ligpitin dahil matagal na ring naipadala pa uwi ang karamihan sa mga gamit mo. Maliban sa mga bago mong bailang damit ngayong araw, puro mga maliliit na abubot na lang ang natitira. Halos nakalkal mo na ang bawat sulok ng kwarto, at habang nagliligpit, may nakita kang mga gamit na matagal mo nang nakalimutan, gaya ng isang maliit na cabinet na puno ng mga regalo. Karamihan sa mga regalong ito ay mula pa bago ka mag-third year, noong mga panahong medyo sikat-sikat ka pa sa campus. Kinuha mo ang isang librong naipit sa pinakailalim ng cabinet. Sa ibabaw nito, may nakasulat na maganda at medyo mapaglarong sulat kamay. Sana'y harapin ni Joang ang hinaharap ng matapang, at patuloy na kuminang araw-araw. Ang titulo ng libro ay Growing Upward, na binigay sa iyo ni Dinghi noong matatapos na ang first year. Hindi naman ito sikat na libro. At ngayon mo lang rin na-realize na ito pala ang patagang pagtingin at pangarap ni Dinghi para sa'yo. Mas mature talaga ang mga babae. Habang nagpapakasaya ka pa sa mga maliliit ninyong harutan, malayo na pala ang iniisip niya. Pero sa totoo lang, dahil sa yaman ng pamilya niya, wala namang masama kung gusto niyang umasenso. Nagsumikap ka rin naman. Kaya lang, nabigo ka. Pagkatapos noon, tuluyan ka nang nawalan ng pag-asa. Kaya unti-unti na rin kayong nagkalayo. Kung wala kang tamang pananaw, hindi mo rin mahahawakan ang kayamanang nararapat sa'yo. Ang pag-iipon ng kaalaman ay mapapakinabangan mo habang buhay. Dahil nadala sa emosyon ang host, matagumpay na na-activate ang pangalawang action round. Pumunta ang host sa provincial library. Bago matapos ang oras ng round na ito, magbasa ka base sa book list na ibinigay ng sistema. Palawakin ang iyong kaalaman. Ang pangunahing reward mechanism, bahay na ginto. Base sa mga librong natapos basahin ng host, makakatanggap ka ng iba't ibang dami ng points. Pagkatapos nito, pwede itong ipalit sa isang real estate blind box na may parehong sukat. Ang palitan ay 1 point katumbas ng 1 square meter. Ang natitirang oras para sa round na ito ay 14 na araw. Sa loob ng panahong ito, lahat ng gagastusin ng host sa kahit anong hotel ay babayaran ng sistema. Puta, siguradong binabasa ng sistema ang isip ko. Pag-realize mo, ganyan agad ang pumasok sa isip mo. Kakaisip mo lang kung paano sosolusyonan ang problema mo sa matutuluyan, tapos biglang binigay na agad ng sistema ang sagot. Ang timing ng pangalawang round na ito ay saktong-sakto talaga. Pagkabasa mo sa mga unang sinabi ng sistema, nagets mo na rin kung bakit bahay na ginto ang tawag sa pangunahing reward. May ginto nga sa mga libro, di ba? Ayos to ah, ayos. Nakaka-excite yung real estate blind box. Tapos noong binasa mo pa yung sumunod na paliwanag ng sistema, na-realize mo agad na parang ganito rin yung unang round. Kapag mas maraming libro ang nabasa mo sa loob ng 2 linggo, mas malaking bahay din ang makukuha mo sa dulo. Tapos yung freebie privilege ng sistema, hulog talaga ng langit. Makakapag-check-in ka ng libre sa kahit anong hotel nang walang binabayaran kahit isang cash-in. Ano pa bang dapat isipin? Syempre, sa 5-star hotel na tayo. Pagkatapos mong pakalmayan ang sarili mo sa sobrang tuwa, binuksan mo gamit ang isip mo ang book list ng sistema. Nang makita mo ang napakahabang listahan, alam mo na agad sa sarili mong imposibleng mabasa mo lahat iyon sa loob ng 2 linggo. Sa pagtingin mo pa lang, sigurado kang ni isang libro doon ay hindi mo pa nababasa. May mga sikat na libro rin doon, pero mukhang iniwasan talaga ng sistema yung mga alam mo na. At nilagyan na rin ng sistema ng kategorya ang bawat libro, nandito na halos lahat ng pwedeng sumagi sa isip mo. Katulad ng Classic of Mountains and Seas, tapos may Jinping May pa, grabe, hindi ko matatapos to. Akala mo noong una, masyadong matagal ang 14 na araw.
Pero noong makita mo tong listahan, na-realize mong mabait pa pala ang sistema sa'yo. Kahit paano, hindi ka naman inobliga na basahin muna lahat bago ka bigyan ng bahay. At sa tabi ng bawat libro, nakasulat ang iba't ibang points na pwede mong makuha. Ipinakita rin ng sistema kung paano nito kinukwenta ang points. Base ito sa kung gaano katagal basahin, hirap ng libro, at iba pang mga factor. Ang nakita mong may pinakamataas na points ngayon ay ang Zhouyi ng China, ang natatanging bahagi ng I Ching na hindi nawala sa kasaysayan. Kapag natapos mo raw yun, bibigyan ka agad ng 1,000 points. Ibig sabihin, parang ibinigay na rin sa'yo ang isang bahay na may sukat na 1,000 square meters. Pero alam mong hindi yun ganoon kadali. Binuksan mo ang cellphone mo para i-search ang Zhouyi. 5,000 salita lang ang buong libro. Kung babasahin mo yun sa bilis mong magbasa ng web novel, siguro wala pang 10 minuto, tapos mo nang i-scan yun. Pero ang pahapyaw na tingin at seryosong pagbabasa, magkaiba yung dalawang yun. Sa tansya mo, kahit hindi naman hinihingi ng sistema na kabisaduhin mo ang buong libro, at least kailangan may natutunan ka talaga, di ba? Kaya kung titingnan, kahit na sobrang taas ng points na pwedeng makuha sa Zhouyi, hindi pala yun ang pinakamagandang piliin. Para maintindihan yun, hindi sapat na marunong ka lang magbasa. Kailangan mo munang pag-aralan ang mga konsepto ng heavenly stems, earthly branches, yin at yang, pati na ang bazi. Kung ikukumpara doon, mukhang mas favorable pa yung mga libro tulad ng Jinping Mei. Kahit na malalim din ang ibig sabihin, mas madali itong intindihin kaya ito yung mas bagay basahin. At hindi rin mababa ang puntos na makukuha sa Jinping Mei, sakto 50 puntos. Kung i-convert sa 50 square meters na sukat, katumbas na rin ito ng isang apartment. Sine-arch mo ulit at nagulat ka nang matuklasan mong ang buong kwento ng Jinping Mei ay may halos 1,000,000 salita. Mas mahaba pa ito kaysa sa maraming nobelang hindi tinapos. Kahit na isa pa itong nobelang nakasulat sa simpleng wika, tiyak na matagal bago mo ito matapos basahin. Bukod sa 2 tipikal na librong ito, karamihan sa iba pang libro sa listahan ay may puntos na mula 10 hanggang 100. 10 naman ang pinakamababa, dahil mayroon ka na lang 2 linggo. Kailangan mo talagang pagplanuhan kung aling mga libro ang babasahin mo. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap muna ng matutuluyan. Pansamantala mong isinara ang system interface at sumulyap ka sa iyong relo. Nang makita mong mag-aalas 6 na, naisip mong mas mabuting pag-aralan na lang ito kapag nakarating ka na sa hotel at nakapag-ayos ng gamit. Matapos tumunog ang abiso ng system, nagsimula na ang countdown para sa second round. Ibig sabihin, simula ngayong gabi, maaari mo nang magamit ang reimbursement privilege sa pananatili mo sa hotel. Nasa sentro ng lungsod ang Provincial Library. Naghanap ka ng mga 5-star hotel na malapit sa lugar. Napili mo ang sikat na hotel na Dada Wenhua. Kahit pa nagreklamo noon ang mismong batang tagapagmana ng hotel, napangit daw ang serbisyo nila, hindi pa rin ito nakapigil sa iyo para maranasan mo ito mismo. Pero nang buksan mo ang Mate 1 app, napansin mong ang pinakamahal na kwarto rito ay nasa 4,000. Mahigit lang kada gabi, at isa itong executive suite. Parang may mali. Nasaan ang presidential suite? Nagtataka mong tinawagan ng hotel para magtanong. Doon mo nalaman na hindi pala pwedeng i-book online ang mga presidential suite sa mga 5-star hotel. Mabuti na lang at tumawag ka sa front desk kaya maayos mong nabook ang bakanteng kwarto. Pagkatapos mong ibigay ang oras ng pagdating mo, binilisan mo na ang pag-iimpake ng gamit. Pinalik mo ang susi sa dorm manager. Paglabas mo ng gate ng eskwelahan. Kumuha ka muna ng huling litrato, at walang pag-aalinlangang pumasok sa likod ng naghihintay na pribadong sasakyan. Dumiretso ito sa mismong entrance ng hotel. Mabilis na lumapit ang isang bellboy na may suot na earpiece para pagbuksan ka ng pinto. Kinuha rin niya agad ang travel bag mula sa iyong mga kamay habang nagtatanong kung anong serbisyo ang kailangan mo. Saka kanya ay nalalayan papasok sa lobby ng hotel. Ito ang unang pagkakataon mong makapasok sa isang 5-star hotel. Sa totoo lang, medyo nakakakaba ito. Hindi naman ito dahil sa naduduwag ka, kundi dahil sa kawalan mo ng kumpiyansa dulot ng kakulangan mo sa karanasan. Normal na pakiramdam lang naman iyon para sa isang simpleng tao. Ang agwat sa estado ng buhay ay hindi lang makikita sa mga material na bagay. Pati na rin sa kung paano ka gumalaw at magsalita sa iba't ibang kapaligiran.
Ito ang nagtatakda ng iyong pagkatao oras-oras. Pero sa mga sandaling ito, kusa na namang gumana ang epekto ng etiquette training book sa isip mo. Nakangiti kang nakipag-usap sa greeter, at panatag lang ang bawat hakbang mo. Hindi ka nakitaan ng anumang kaba, sa halip, umakto ka pa na parang sanay na sanay ka nang pumupunta doon. Pagdating mo sa front desk, at nang malaman nilang ikaw ang nag-book sa presidential suite, agad na lumapit ang isang babaeng nakasuot ng corporate attire at high heels. Ay nalalayan kanya mag-isa patungo sa VIP area sa kabilang banda. Magandang araw po, Mr. Joe. Ako po si Bella, ang inyong personal butler. Sa buong pananatili nyo rito sa presidential suite, ako po ang mag-aasikaso sa lahat ng kailangan ninyo. Kahit hindi ka pa nakararanas ng ganitong buhay. Narinig mo na rin naman dati na may sariling butler ang mga presidential suite. Pinagmasdan mo ang babae sa iyong harapan. Maputi ang kanyang balat, hindi man siya ganoon kaganda, pero napakaaliwalas at ramdam mo ang kabaitan sa kanyang mga ngiti. Mr. Joe, aayusin ko na po muna ang check-in ninyo. Isang araw lang po ba ang bukang ninyo? 3 araw muna, pero baka mag-extend ako, siguro. Pinakamatagal na ang kalahating buwan. Nag-isip-isip ka at sinabing, balak mo sanang subukan muna ng 1 araw. Kung hindi okay edi lilipat sa iba, pero naisip mo rin na masyado yatang matrabaho yun. Kaya mas mabuti nang may allowance. Nang marinig niyang baka aabot ng kalahating buwan ang stay mo. Napanatili ni Bella ang ngiti niya, pero may dumaang bahagyang pagkagulat sa mga mata niya. Kahit na capital city ang Mingcheng, ang kabuuang ekonomiya nito ay nasa ibaba lang ng Tier 2. Dagdag pa ang kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya, hindi talaga ganoon kataas ang occupancy rate ng mga suites sa malalaking 5-star hotels. Kagaya na lang ng mga executive suite dito sa Dada Mandarin Hotel, madalas pa nga silang naka-promo at discount. At yung presidential suite na kinuha mo, halos kalahating buwan na ring walang nagbubuk bago ka dumating. Kamakailan, ang madalas na lang ma-accommodate ni Bella ay mga influencers na mismong in-invite ng hotel para mag-vlog. Iniisip na nga rin ng manager nila na isali ang presidential suite sa mga naka-promo. Kaya naman, ang isang bisitang tulad mo na walang kaabog-abog na nag-book agad ng 3 araw sa presidential suite, ay talagang napakabihira. Pero syempre, wala ka namang ideya sa mga bagay na ito. Medyo namamangha ka lang dahil ito ang unang pagkakataon na naranasan mong nakaupo ka lang sa sofa. Ay natapos na agad ang buong proseso ng check-in. Ang presidential suite ng Dada Mandarin Hotel ay hindi rin naman kasing mahal ng inasahan mo. 26,888 kada gabi para sa 3 araw. At kapag isinama ang deposit, 100,000 ang kinaskas sa card mo. Pagkakaskas mo pa lang ng card, agad ding pumasok ang text ng bangko tungkol sa transaksyon. Kahit na yung bayad lang sa kwarto ang i-reimburse ng system, napangiti ka pa rin dahil sa tuwa na libre ang lahat ng ito. Bukod sa keycard, iniabot din sa iyo ni Bella ang isang diamond membership card ng Dada Hotel Group. Tara, punta na tayo sa kwarto. Sige po, dito po tayo dumaan. Sumakay kayong dalawa sa exclusive elevator pa ika-20, 3 palapag. Sa floor na ito, puro mga executive suite at presidential suite lang ang nandito. Pagkalakad nyo sa makapal na carpet, narating nyo rin ang double doors ng kwarto mo sa pinakadulo ng hallway. Pagpasok nyo pa lang sa may entrance, nakatayo na agad doon ang 2 lalaki at 2 babae, 4 na hotel staff. Welcome home po, Ginoong Joe. Paglapit mo, sabay-sabay silang 4 na yumukod sa'yo. Medyo napataas ang kilay mo sa sobrang synchronized ng kilos nila. Sila po ang magiging exclusive staff nyo habang nandito kayo. Kung may kailangan po kayo, pwede nyo pong sabihin sa kanila. Siyempre, pwede nyo rin pong idiretso sa akin. Kinuha ni Bella ang keycard mula sa iyo at kinaskas ito para buksan ang pinto. May halong kaunting excitement at kuryosidad kang pumasok sa loob. Gaya ng inaasahan mo, sobrang luwag at liwanag ng kwarto. Ang classic European style ng interior, natural na nagpapakita ng matinding karangyan. Yung living room pa lang, mas malaki pa kaysa sa buong bahay mo sa Jingcheng. Ang kabuuang sukat po ng suite na ito ay 418 square meters. At ito rin po ang may pinakamagandang natural light sa buong building. Sana po ay maging ganito rin kaliwanag ang mood nyo habang nandito kayo. Ang exclusive po nating
The Mandarin Bed ay may kasama na pong signature sleep aid products ng brand natin. Sana po makatulog kayo ng napakasarap. At kapag maliligo naman po kayo, nakahanda na rin po ang high-end bath and body products ng L'Occitane para sa inyo. May sariling sauna na rin po sa loob ng shower room. Patuloy sa pag-e-explain sa iyo si Bella ng bawat amenities sa loob ng suite, at grabe ang pagka-detailed niya. Pero sa totoo lang, ang dami mo ring hindi naintindihan sa mga sinabi niya. Kahit ganun, hindi ka na nagtanong pa. Pagkatapos niyang i-tour at i-explain ang mga gamit sa suite, nagpaalam naman ang mga staff na sumunod sa inyo, at inayos na nila ang mga bagahe mo. Idiniretso na rin nila sa dry cleaning ang ilang set ng bago mong damit. Ginoong Joe, bukod po sa libreng laundry service, may access din po kayo sa exclusive nating executive lounge. Kung ayaw nyo pong lumabas, pwede rin po naming dalhin ang pagkain sa kwarto nyo. Bukod pa po roon, kung kailangan nyo po ng sasakyan habang nakastay kayo rito, pwede ko rin po kayong ipag-ayos. Bakit ba puro mga salitang hindi ko maintindihan ang sinasabi nila? Ano ba yung executive lounge privilege na yan? At ano naman yung happy hour na yan? Sana naman hindi ito tulad ng iniisip ko. Hinilat mo ang pagitan ng iyong mga kilay. Pero sakto sa kailangan ko yung inayos nilang sundo at hatid, mas madali na ang pagpunta at pag-uwi ko mula sa library. Tuluyan ng dumilim ang paligid. Nakatayo ka sa harap ng malaking bintana sa sala ng suite mo. Nakikinig sa malambing na musika habang may hawak na isang baso ng champagne. Tinitingnan mo ang libu-libong ilaw ng syudad ng Mingcheng, na may malalim na tingin. Humigop ka ng kaunti, at bigla kang nangilo. Ganito ba talaga kasim ang champagne? Dahil hindi ka sanay uminom ng sparkling wine, nawala agad ang forma mo. Hindi ka na nagpanggap na parang mayaman, at agad mong pinatay ang musika. Binaba mo ang champagne, pumunta sa ref, at kumuha ng isang bote ng Rochefort No. 10 na craft beer. Lumagok ka ng malaki, tapos ay sarap na sumandal sa sofa. Iba pa rin talaga ang tama ng beer. Ang champagne na iyon ay bigay ni Bella bilang welcome gift ng hotel. Libre lang lahat ng inumin sa loob ng ref. Pero may bayad ang alak. Kaso, sa laki ng kinikita mo ngayon, ang pag-inom ng craft beer na binibenta ng hotel sa halagang 80 yuan bawat bote ay barya lang para sa iyo. Wala lang iyon sa iyo. Uminom ka at nakinig ng musika para lang pakalmayan ang kaunting panggigigil sa puso mo, dahil kasi in-enroll ka na agad ng hotel sa partner nilang high-end spa center bilang VIP, at binigyan ka pa ng libreng voucher para subukan ito. Habang nakatingin sa maliit na card sa ibabaw ng mesa at sa medyo nakakaakit na hugis ng babaeng nakaprint dito, lalo kang na-curious dahil hindi mo pa ito nasusubukan. Massage spa ba kamo? Kahit pa sabihing formal o hindi, natural na talaga nitong napupukaw ang pantasya ng mga lalaki. Lalo na at sa loob lang ng maikling araw, napakaraming nangyari sa iyo. Bawat selula sa katawan mo ay sumisigaw ng matinding kagustuhan na maglabas ng stress at mag-relax. Pero sa huli, gamit ang matinding pagpipigil sa sarili, napigilan mo ang tukso na subukan iyon ngayon. Sa halip, binuksan mo ang system interface at tiningnan ang book list mo para gumawa ng susunod na reading at study plan mo. Sa kabuuang 14 na araw, hindi ka rin ganoon kasigurado kung ilang libro ba talaga ang matatapos mo, kaya pinili mo ang pinakaligtas na paraan. Iyon ay ang magsimula sa madali bago ang mahirap. Kung bibilis man ang pagbabasa mo kinalaunan, pwede mo na lang i-adjust. Sa huli, paingat kang pumili ng 20 libro. Kahit siguradong imposibleng matapos mo ang ganoon karami. Pero basta matapos mo lang kahit ang isang kapat nito, para makakuha ng hindi bababa sa 200 points. Okay na bilang panigurado. Nang matapos mo nang ayusin at i-edit ang ginawa mong book list, lampas 10:00 na ng gabi, tumawag ka kay Bella para magpadala ng midnight snack. Pagkaupo mo sa hapagkainan, kinuha mo ang phone mong naka-silent. Walang missed calls. Mayroon namang ilang text messages, pero bukod doon sa mensahe ng hotel na nagwe-welcome sa iyo, ang iba ay puro mga promotional text na. Napailing ka na lang nang makita mo ito. Sa panahon ng big data ngayon, wala na talagang natitirang privacy para sa mga tao. Wala pa ngang isang araw, hindi pa nga alam ni mama na yumaman na ako. Tapos yung mga kung ano-anong scammer, nauna pang magparamdam. At hindi mo man lang nga sigurado kung saan. Nalik ang mga impormasyong ito.
Nang buksan mo ang WeChat, nakita mong ang daming bagong message sa class group nyo. May mga kaklase ka kasing nasa Mingcheng, na nag-aayaang pumunta sa birthday party ni Sia Yi sa Makalawa. Si Li Sheng naman na roommate mong taga rito ay nag-private message pa. Nagtanong kung nakauwi ka na ba sa Jingcheng, at kung gusto mo bang sumama. Nang maalala mo ang babaeng iyon na laging maaliwalas ang ngiti, tulala ka at napaisip ng sandali. Pagkatapos ay nag-reply ka kay Li Sheng. Huwag na lang, medyo busy ako ngayon, wala akong time. Pagkatapos mong mag-reply kay Li Sheng, ini-swipe mo ang daliri mo pababa. Binuksan mo ang chatbox kung saan ang pulang numero ay pumalo na sa 11. Kuya, anong ginagawa mo? Tingnan mo yung bago kong kuko, maganda ba? Sa tapat lang ng school ko to pinagawa. 178 yuan ang full set nito. Litrato ng kuko kasama ang hita na naka-miniskirt.jpg. Kuko ba talaga ang gusto nitong ipatingin? Medyo nasilaw ka sa kaputian ng hita ni Su Yajing. Pagkatapos titigan ng ilang segundo, nag-swipe ka ulit pababa. Alam ko na, siguradong busy si Mr. Joe ngayon, di ba? Gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo eh. Okay lang kahit di ka na mag-reply, kuya. Sana hindi kita naistorbo. Kuya, kakatapos ko lang maligo, matutulog na rin ako maya-maya. Pakita ko sa'yo itong cute naming dorm, selfie.jpg. Ang background ng litrato ay isang dorm na pang-4 na tao. Ang pink at green na kulay nito ay mukhang nakaka-relax talaga, pero ang pinaka-nakakaakit sa litrato ay si Su Yajing na nakatayo sa unahan. Halatang kakatapos lang talaga niyang maligo. Nakalugay pa ang medyo basa niyang buhok. Nang tanggalin niya ang kanyang makeup, lalong lumutang ang inosente at maaliwalas niyang mukha, sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Ang lakas maka-fresh ng dating niya. Naka-oversized na gray t-shirt lang siya, at ang pinakaumbok ng kanyang dibdib ay saktong natatakpan ng dulo ng kanyang buhok. Hindi rin halata kung nakasuot ba siya ng bra, pero maganda ang hugis nito. Medyo nakalinback siya, at ang damit niya ay umabot lang hanggang sa itaas ng kanyang hita. Tapos ay ang makinis niyang binti. Tingnan nga natin kung anong suot sa loob. Wala sa sariling nakapag-type ka ng ilang salita, pero nung natauhan ka ay binura mo rin agad. Kapag nasend mo yan, baka isipin niyang kumagit ka na sa pa-fall niya, di ba? Hindi ka masyadong magaling sa laro ng pagpapakipot, pero hinding-hindi mo hahayaang mawala sa'yo ang kontrol. Nag-swipe ka ulit pababa, napansin mong si Su Yajing na dapat ay tulog na ngayon, ay nag-send pa ng ilang mensahe sa'yo. Nag-send pa siya ng isang contact card. Ang gusto niyang sabihin ay yung boss mong si Mao Yi ay gustong i-add ang WeChat mo, pero hindi ka pinangunahan ni Su Yajing. Kaya finorward na lang niya ang WeChat ni Mao Yi, para ikaw na ang magdesisyon. Clinic mo ang contact card para tingnan, at napansin mong nakakaaliw ang pangalan niya sa WeChat. Napakahaba kasi nito, AAA Business Reception, Nightclub Consulting. Local Escort, Manager Xiao Mao. Alam mo na kung ano ang local escort. Pero bakit yung business at nightclub, parang pamilyar na hindi mo masyadong maintindihan? Na-curious ka tuloy. Kaya kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, anong klaseng business manager ba talaga ang lalaking ito? Kinabukasan, 8:30 ng umaga. Pagkatapos mong mag-almusal sa kwarto, sinamahan ka ni Bella pababa gamit ang exclusive elevator papuntang basement. Pagdating niyo roon, may naghihintay ng driver na nakasuot ng puting gloves, at isang itim na Toyota Alphard sa parking spot. Kagabi pa lang ay nasabi mo na kay Bella kung anong sasakyan ang kailangan mo. Habang nag-aalmusal ka, may 3 kotse siyang pinagpilian mo. Ang BMW 7 Series, Mercedes S-Class, at ang Toyota Alphard. Sa totoo lang, may ika-4 pang special na sasakyan, ito yung Rolls-Royce courtesy car na bihirang ilabas ng hotel. Mukhang isa itong ghost model. Kahit medyo natukso ka, pagkatapos pag-isipan, pinili mo pa rin ang mas low-profile na Toyota Alphard.